Xiaxiang at Kanlurang Zhao, Silangang Zhao sa dalawang yugto, Spring and Autumn Period at Warring States Period, nagkakaisang kindalawang Han. Hahatiin sa tatlo ang Wei Shu Wu, sa harap at likod ng dalawang Jin. Ang hilaga at timog na mga dinastiya ay magkasama ipapasa ang suwitang 5 dinastiya. Hindi ko inaakalang matapos ang 3,000 taon na pagninilay-nilay, na ang mundo ay magiging ganito na. Nagbago na ang mga namumuno, mayroon ng industrialisasyon, pagbubukas ng mga bansa, at ang digmaan laban sa Hapon, na itatag ang Tsina, lumago ang ekonomiya, panahon na ng impormasyon, at konektado na ang lahat sa internet. Ngayon ay taong 2022 na. Hindi ko akalaing ang huling pagsubok bago maging immortal, ang Red Dust Heart Refining Tribulation, ay magsisimula pa sa 3,000 taon sa hinaharap. Sige na nga, oras na para makita ko itong bagong mundo. Su Changguo. Sino ka ba? Huwag ka ng maraming daldal. Dahil sa posisyon mo bilang pinuno ng pamilyang Su, kailangan mong maglaho. Pagbabayarin kita. Tigil. Isang hamak na martial arts level 2 at basurang nasa Dongming Realm, nagawa mo pang magyabang sa harap ko, tapos ka na. Kapag wala ka na, tanging pamilyang Qin na lang ang matitira. At hindi na sila nakakatakot. Ang pamilyang Xiao at pamilyang Ye ay mga wala ring kwenta, tuluyan nang mawawasak ang 4 na malalaking pamilya at ang buong Jiangnan ay magiging akin na. Ikaw ang taga Jiangbei na si Chen Tianyun. Huli na para malaman mo yan. Maglaho ka na. Sino ka? Huwag mo nang itanong kung sino ako. Ang alam ko lang, kahit anong panahon pa, hindi mo pwedeng basta na lang saktan o tapusin ang buhay ng iba. Elder Su, ayos ka lang ba? Sinasabi nila na nasa 8 antas na siya ng sining sa pakikipaglaban, isang hindi matatawarang eksperto ng Tianshuan Realm. Si Chen Tianyun. Hindi mo ito kasalanan. Si God of War of Jiangbei Chen Tianyun. Siya ba talaga iyon? Ito ang aking personal na guwardiya na si Ling Feng, isang mandirigma sa 2 antas ng Dongming Realm. At ang tinatawag nilang God of War of Jiangbei Chen Tianyun ay nasa 8 antas na, isang napakalakas na tao mula sa Tianshuan Realm. Ganoon pala yun. Dahil napaatras ni Mr. Qin si Chen Tianyun, siguradong hindi siya ordinaryong tao. Elder Su, ang iyong sakit. Sakit? Hayaan mo na iyan, mahigit 10 taon ko na itong iniinda. Kung hindi pa magagamot ang sakit mong iyan, wala pang 1 buwan ay mawawala ka na. Anong sabi mo, bata? Ano ang ginagawa mo? Naalis na ang mga namuong dugo sa katawan mo. Gagaling ka na sa loob ng 1 buwan. Maraming salamat sa pagliligtas sa buhay ko, Mr. Qin. Elder Su, makikiayos po sana ako at makikiligo at manghihiram na rin ng malinis na damit. Sige po, pasensya na, medyo naging malilimutin na ako. Ling Feng, padalhan mo ng mensahe si Xiaoyu. Paprepara sa kanya ng isang set ng malinis na damit. Sabihin mo may mahalaga tayong bisita. Opo. Mr. Mayroon po sana akong munting pakiusap. Sige, Elder Su, diretsuhin niyo na ako. Gusto ko po sanang maging guro kayo. Elder Su, Ling Feng, huwag mo akong pigilan. Desidido na ako rito. Mr. Qin, ano po sa tingin nyo? Napakababa po ng inyong potensyal. Mas magaling pa sa inyo ang 2. Lolo, ang sabi niyo may darating na mahalagang bisita. Pero nasaan ang pulubing to? Ang lakas ng loob niyang lokohin ang aking lolo. Wala kang modo. Humingi ka agad ng paumanhin kay Mr. Qin. Lolo, pinapahingi niyo ako ng paumanhin sa hamak na pulubing ito? Baka kagaya lang siya ng mga naunang manloloko na nagpapanggap na doktor para lang lokohin ang lolo ko. Sinasabi ko sa'yo, hindi ako naniniwala sa'yo. Kapag hindi ka pa umalis, tatawag na ako ng pulis. Xiaoyu, hindi manloloko si Mr. Qin. Ganyan din po ang sabi niyo sa mga naunang manloloko. Huwag mo sana siyang pansinin, Mr. Qin. Dahil nag-iisa ko siyang apo, kaya masyado siyang naging layaw. Xiaoyu, ang taong ito na si Qin Chenfu, si Mr. Qin ay hindi isang pulubi. Napagaling niya ang sakit ni Lolo.
Matagal na panahong nagsanay si Mr. Qin sa kabundukan, kaya hindi siya formal kumilos. Ngayon, samahan mo si Mr. Qin para makapaghugas. Pakiusap. Binibining Su, ituro niyo po ang daan. Tara na. Alam mo ba kung paano gamitin ang mga ito? Ang mga ito. Hay, wag na nga. Halatang hindi mo alam. Manood ka. Ito ang malamig na tubig. At kapag pinihit dito ay mainit na tubig. Huwag kang malito, may ilaw na pwedeng buksan sa salaming ito. Elder Su, anong iniisip mo? Nagawang takutin ni Mr. Qin si Chen Tianyun. Sa tingin mo, gaano ba talaga kalakas si Mr. Qin? Maaring nasa martial arts ikapitong rangko, Heavenly Pivot Realm, na si Mr. Qin. Gusto mo bang maghanap ako ng pagkakataong subukan siya? Hinding-hindi maaari. Sinasabing ang mga nasa 3 matataas na antas ay mga bihirang eksperto, hindi sila matatalo kahit ng bala. Kailanman ay hindi natin sila dapat maging kaaway. Opo, sir. Lolo, ang taong iyon ay nangangamoy sa buong katawan. Malinaw na isa lang siyang pulubi ni hindi pa nga siya nakakita ng shower o banyo. Sa tingin ko, sigurado namang galing lang siya sa probinsya. Kung nahihiya po kayo, ako na ang magpapaalis sa kanya mamaya. Tumahimik ka, huwag kang mawalan ng galang. Pinagaling ni Mr. Qin ang sakit ng lolo mo. Hindi pa ba sapat na patunay iyon? Lolo, hindi po ba kayo nagbibiro? Maaari bang pagbirowan ng lolo mo ang ganyang bagay? Ang mabahong pulubing iyon. Totoo bang ganoon siya kagaling? Saan ba tayo pupunta? Maglalaro tayo at magsasaya. Magsasaya? Sabi ni Lolo ay kabababa mo lang daw ng bundok, kaya kailangang ilibot kita kahit saan. Sakto namang birthday ng best friend ko ngayon, kaya isasama na kita. Best friend? Ibig kong sabihin ay malapit na kaibigan, isang matalik na kapatid. Sa totoo lang, napaka-promdi mo talaga, pati iyon ay hindi mo alam. Salamat, Binibining Su. Pagpasensyahan mo na po ang pagiging ignorante ko, Binibining Su. Huwag ka munang lumakad ng mabilis, nene. Sino ka ba? Bakit mo ako hinaharangan? Nandito ka sa teritoryo namin tapos hindi mo kilala si Brother Go? Hindi kita kilala. Ayos lang kung hindi mo ako kilala, ibigay mo na lang ang number mo para makapagkilala tayo ng mabuti. Hindi ba? Hindi nga kita kilala kaya tumabi ka. Hindi ko siya kilala. Anong tinitingin-tingin mo? Gusto mo bang maging bida sa harap ng magandang babae? Umalis ka sa dinadaanan ko. Napakaslampo mo? Ayokong makipag-away sa iyo, kaya ang payo ko, padaanin mo na lang siya ng maayos. Bata, balak mo bang hamunin si Diyos ng kamatayan? Gusto mo na bang mawala sa mundo? Ang patalim. Yung kinalaban mo, parang ayaw mo na sa mundo. Miss Su, tuloy po kayo. Anong gagawin mo? Anong balak mong gawin? Napakabata mo. Hinahamon mo ba ako? Boss, binugbog po ako. Salamat talaga kanina. Natakot talaga ako ng sobra. Wala iyon. Masyado kayong magalang, Binibining Su. Huwag mo na akong tawaging Binibining Su ng paulit-ulit para namang hindi tayo magkakilala niyan. Tawagin mo na lang akong Xiaoyu. Yeling, pagdating ni Xiaoyu mamaya, tulungan mo akong sabihan siya ng magagandang salita. Young Master Chen, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bagay na iyan. Narito na tayo. Umiinom ka ba ng alak? Ako, Nakalimutan ko, isang taong kagagaling lang sa bundok. Paanong matututong uminom ng alak? Mamaya kapag may nag-alok sa'yo, hanggat maaari ay huwag kang iinom. Xiaoyu. Maupo ka. Chen Jian, bakit nandito rin siya? Mapilit siya at nagdala pa siya ng regalo kaya hindi ko siya matanggihan. Xiaoyu, dumating ka na pala. Oo, nandito na. O nga pala, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Siya si Qin Chenfu, at siya naman ang sinasabi ko sa iyo na best friend ko, si Yeling. Kamusta? ikinagagala ko kayong makilala, Binibining Ye. Kamusta? Ako nga pala si Chen Jian. Gusto niyo bang uminom muna? Hindi siya umiinom. Anong klaseng lalaki ang hindi umiinom? Halika na, uminom ka muna. Sinabi ko na ngang hindi siya umiinom. Kung ayaw niya, bakit hindi ikaw ang uminom para sa kanya? Hindi na nga marunong uminom, nagpapanggap pa.
Hindi ko akalain na ganyan ka pala kalakas uminom. Su Xiaoyu, ang pamilya kong, pamilyang Chen dito sa Jiangnan ay maituturing na isang tanyag na pamilya, hindi pa rin ba ako sapat para sa iyo? Napakahusay mo naman, pamilyang Chen. Hoy bata, sinasabi ko sa iyo, si Xiaoyu ay magiging babae ko rin balang araw. Lumayo ka sa kanya simula ngayon. Huwag mo siyang pansinin. Sira ulo siya. Hindi ba alam ng mga kaibigan mo ang tunay mong pagkakakilanlan? Hindi ba ikaw si? Sabi ng lolo ko na kapag nasa labas ako, hindi ko maaaring ibunyag iyon. Kailangang maging simple lang. Anong ginagawa mo? Umalis ka riyan. Xiaoyu, ngayong araw ay ipakikita ko sa iyo ang tapat kong nararamdaman. Su Xiaoyu, maaari ba kitang maging girlfriend? Oh, magandang binibini. Uminom muna tayo kasama si kuya. Ano yan? Nagawa mo akong itulak? Alam mo ba kung sino ako? Wala kang hiya ka. Gusto lang naman kitang makasama. Ngayong araw na ito ay ako ang... President Kian, bakit po kayo nandito? Lintek! Sino ang nang-abala sa akin kanina? President Kian, ito pong lalaking walang modo na ito. Chen Jian, lalaki ka ba talaga? Bruha, tumahimik ka nga. Si President Kian ay ang pangunahing stockholder ng pamilya Chen. Sino ka sa akala mo? Gusto lang kitang paglaruan, ano? Nasaan ang Imperial City KTV General Manager? Pumunta kayo rito, bilis. President Kian, sino po ang nagpagalit sa inyo? Ang lalaking ito na walang takot. Alam mo ba kung sino si President Kian? Isa siyang diamond member ng KTV na ito. Kapag hindi ka humingi ng tawad ngayon, malilintikan ka talaga sa akin. Sa gitna ng sikat ng araw, namimilit siya ng babae. Siya ang dapat humingi ng tawad. Namimilit ng babae? May nakita ka ba? Kayo, may nakita ba kayo? Anong kalokohan ito? Walang nangyayaring ganoon. Binabaliktad mo ang katotohanan, ha? Bata, kung luluhod ka sa harap ko ngayon at uuntog mo ang ulo mo ng 3 beses sa sahig, hayaan mong sampalin pa kita ng 2 beses at pagkatapos, pasamahin mo sa akin ang 2 magandang babaeng ito para matapos na ang gulo. Ang ingay. Tapusin niyo siya. Mga security, pumarito kayo at magdala ng gamit. Qin Chenfu, mag-ingat ka. Ikaw ba yan? Brother Chiang, siya nga po iyon, ang lalaking ito. May alam siya sa martial arts. Kayo ba ang 2 nanakit sa mga tauhan ko? Hindi ba si Brother Chiang ito? Si Ading Yeling nga. Bakit? Magkakilala ba kayo? Mga kaibigan ko po sila. Ading, sinaktan ng mga kaibigan mo ang kapatid ko. Dahil sa respeto kay Ading, kayong 2, magbayad kayo sa kapatid ko ng $500,000 bawat isa. $500,000? Bakit hindi ka nalang mang-hold up? Xiaoyu, hindi gaya ng lalaking iyon ang nakita natin sa itaas na si President Chiang. Tauhan siya ni Master Hu na nasa ilalim ni Dragon King. Hindi natin siya pwedeng kalabanin. Ibig sabihin, may mas mataas pa sa kanya? At mga tao silang hindi natin kayang banggain. Parang wala itong katapusan. Bata, mukhang sawa ka na sa buhay mo. Naririnig mo ba ang sinasabi ni Brother Chiang sa iyo? Bata, gusto mo yata ng parusa. Xiaoyu, pigilan mo siya bilis. Bata, tatapusin kita. Sige, tumawag ka ng mga kasama, kahit gaano pa sila karami. Hindi ko lang talaga maintindihan. Kayong mga tao na wala namang alam sa tunay na lakas ng martial arts, kung saan nyo nakukuha ang lakas ng loob na araw-araw magbanta sa iba? Qin Chenfu, ang galing mo. Xiaoyu, anong ginagawa mo? Bilisan mo at pakawalan mo na si Brother Chiang. Kung hindi, maaaring magkaroon pa ng aksidente. Sinong walang hiyang gumalaw sa kapatid ko? Ang taong ito ay nasa unang antas ng martial arts, Shadow Circle Realm. Master Hu, iligtas mo ako, Master Hu. Anong gagawin natin? Huwag ka munang pabigla-bigla. Magpapadala ako ng mensahe kay Ling Feng. Walang silbi. Master Hu, hindi kasalanan ni Brother Chiang ito? Marunong po pala siyang mag-martial arts. Umalis ka sa harap ko. Kaya naman pala matapang ka. Dahil may kasama kang 2 babae. Narito ka ba para tulungan sila? Wala ka nang pakialam doon. Pabayaan mo na silang umalis ngayon din nang hindi kita saktan ng husto. Ikaw lang? Hoy, bata. Marami pa akong gagawin ngayong araw. At ayokong makipagsagutan sa'yo, pagbabayarin kita. Sandali, tumigil kayo. Sino ka ba? Apo ako ni 4 na dakilang pamilya ng Jiangnan na si Su Qiangguo. Ako si Su Xiaoyu. Mula sa pamilya Su? Mukhang magkakaproblema ako rito. Kapag nagalit ang pamilya Su, mahihirapan akong magpaliwanag sa Dragon King.
Ang mga tauhan mo ang naunang nanggulo sa amin. Dapat ay marunong kang makinig sa katuwiran. Ganon ba? Mga wala kayong silbi. Tingnan nyo kung paano ko kayo parurusahan pag uwi natin mamayang gabi. Dahil nandito rin si Miss Sue, kailangang bigyang halaga ang pamilya Sue. Pero marami rin sa mga kapatid namin ang nasaktan nyo. Kaya kung wala kayong ibibigay na pambawi, ay wala rin akong maisasagot sa aking mga tauhan. Ang mga tauhan mo ang nagkamali. Bakit kami ang kailangang magbayad? Alam mo ba kung ano ang dala ko? Gusto mo bang tapusin na kita rito? Ang tanga mo, marami silang. Kaya mo ba silang labanan? Walang problema. Master Hu, anong kailangan mo? $2 milyong dolyar. Sige, Hindi kami magbabayad. Kung paramihan lang pala ng tao ang basehan, para saan pa ang pag-iinsayo? Nasa unang antas ka lang ng martial arts, Shadow Realm, at hindi mo nararapat na magmalaki sa harap ko. Nagagawa mong malaman ang lakas ko sa isang tingin lang. Huwag mong sabihing, imposible. Wala namang kahit anong tunay na lakas ang lalaking ito. Sugurin niyo siya, tapusin niyo. Hinto. Ling Feng? Lao Hu, may gana ka pa talagang saktan si Binibining Su? Dahil narito na rin naman si Brother Ling, pagbibigyan ko na siya. Alis na tayo. Huli na ang pagdating ni Ling Feng. Patawarin niyo po sana ako, Binibini. tamang-tama ang dating mo. Wala po ba kayong galos? Dahil nandyan si Qin Chenfu, ligtas naman kami. Kumusta ka, Yeling? Ayos lang din ako. Hindi ko akalaing ikaw si panganay na binibiling Sue. Pinagbawalan ako ni Lolo na ilantad ang tunay kong pagkatao. Hindi ko sinasadyang maglihim sa'yo. Pasensya na, Lingling. Magkaibigan pa rin naman tayo. Ling Fang, dahil tapos na ang gulo, kailangan na muna. Hindi pa tayo tapos. Nararamdaman mo ang presensya ko, isa ka nga talagang eksperto. Tagapangalaga ng Haring Dragon, balitang ang lakas ng taong ito ay nasa ika-4 na antas ng martial arts, yugto ng kayang. Hinding-hindi ko siya kakayanin. Binibini, una na tayo Mr. Qin, mag-ingat ka. Huwag kang mag-alala. Alam ko ang ginagawa ko. Magtiwala ka, wala akong masamang intensyon, hindi ko rin sasaktan ang mga kaibigan mo. Gusto ko lang makipagsubukan ng galing, pero May tiwala ako sa kakayahan ni Qin Chenfu. Masyado nang mapagmataas si Dragon King sa 4 na malalaking pamilya. Hayaan mong turuan siya ng leksyon ni Qin Chenfu. pero kung sino ang mananalo, hindi pa natin masisiguro. Ang antas mo ay ika-4 na antas ng martial arts. Yugto ng kayang. Napakahusay mo na para sa isang ordinaryong tao. Ano ang iyong pangalan? Qin Chenfu. Mr. Qin? Sige, magsimula ka na. Aalis na kami. Halina kayo. Napakabilis. Kung balak niya akong tapusin kanina, siguradong wala na ako sa mundong ito. May ganito palang eksperto sa Jiangnan. Kailangang maibalita agad ito kay Dragon King. Maraming salamat kay Mr. Qin sa pag-aalaga kay Xiao Yu. Kung hindi dahil kay Mr. Qin, ay nasa panganib na si Xiao Yu ngayon. Simula ngayon, huwag ka nang sasama sa mga kung sino-sinong barkada. Tingnan mo kung anong klaseng mga tao ang kinakasama mo. Lolo, ano pong ibig ninyong sabihing ako ang lumalapit sa kanila? Ang mga taong iyon ang may masamang balak sa inyong apo. Nagawa mo pang mga tuwiran. Talagang matigas ang ulo nitong si Xiao Yu. Pagpasensyahan mo na siya, Mr. Qin. Medyo mahirap ang sitwasyong ito. Elder Su, anong nangyayari? Papasukin niyo muna siya. Opo, Ano ang nalalaman mo tungkol sa Jiangnan, Mr. Qin? Wala po akong alam tungkol doon. Mayroong 4 na malalaking pamilya sa lalawigan ng Jiangnan. Sila ay ang Qin, Su, Xiao, at Ye. Maraming nakakaalam na ang 4 na pamilyang ito ang may kontrol sa buong lalawigan ng Jiangnan. Sila ang may hawak ng kapangyarihan. Ngunit ang totoo, ang Underground Dragon King ng lalawigan ng Jiangnan ay isang banta na laging nakatutok sa amin. Dragon King? Siya ang hari ng underworld sa lalawigan ng Jiangnan. Mabagsik ang kanyang mga pamamaraan. Gagawin niya ang lahat kahit masama. Hindi siya dapat binabangga ng mga negosyanteng katulad natin po. Ang pinakamagaling niyang tauhan, hindi ba't nakaharap niyo po siya kagabi? Hindi ko akalain na muli siyang darating ngayong araw. Ano po kaya ang sadya niya? Siya ang pinakamagaling na tauhan ni Dragon King? Sabi ni Ling Feng, nakaharap siya ni Mr. Qin kagabi at hindi niya matukoy kung sino ang nanalo. Ano ang tingin ni Mr. Qin sa taong ito? Sa madaling salita, isa siyang yugto ng kayang sa 3 gitnang antas ng martial arts. May tuturing na disente ang lakas niya kumpara sa inyo. Pero ano ang tingin ni Mr. Qin sa isang yugto ng kaayang kung ihahambing sa inyo po? Parang pag-iinat lang yan para sa akin. Ang pagbisita ni Blade dito ay malamang na kumakatawan kay Dragon King. Mamaya, mas mabuting. Idaan natin sa payapang paraan ang lahat po. Susunod na lang ako sa gusto ni Elder Su. Dahil panauhin lang naman po ako rito.
Elder Su, Mr. Qin, nagkita tayong muli. Blade, pati ba naman ikaw ay pinadala ni Dragon King? Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Diretsuhin mo na ako kung anong kailangan mo. Ano na namang gusto nyo sa aking pamilyang Su? Ano po ang sinasabi niyo, Elder Su? Kahit si Dragon King pa iyan, hindi naman siya isang taong hindi marunong makinig sa katuwiran. Isa pa, pumunta ako rito, hindi para sa pamilyang Su. Nandito ka, pero hindi pala para sa pamilyang Su ko? Pumunta ako rito para kay Mr. Qin. Nabalitaan ni Dragon King na si Mr. Qin ay isang malakas na bihasa sa martial arts, kaya naghanda siya ng piging sa Jiangnan Baichuan Hotel dahil nais niyang makilala si Mr. Qin. Ang oras ay sa gabi ng 3 araw mula ngayon. Paano kung ayaw kong pumunta? Ang pagpunta o hindi ay nasa sarili mong desisyon, Mr. Qin. Sige, naiabot ko na ang paanyaya. Aalis na ako. Mr. Qin, sa tingin ko ay isa itong patibong. Oh? Bakit mo naman nasabi iyan? Ang mga taong nakasagupa ni Mr. Qin kagabi ay mga tauhan ni Dragon King at nagkataon pang naglaban din si Mr. Qin at si Blade. Kaya para sa inyo, Elder Su, ano ang balak nila? Namumuno ang Dragon King sa mundo ng krimen sa lalawigan ng Jiangnan, kung saan marami silang magagaling na tauhan sa ilalim ni Blade. Tungkol naman sa lakad ni Mr. Qin, mukhang gusto kang makuha sa panig nila ni Dragon King. Kilala ko ang ugali ni Dragon King. Kapag hindi kanya nakuha, posibleng balak kanyang tapusin. Tapusin? Tingnan muna natin kung kaya niya ako. Sasama ako kay Mr. Qin doon. Naniniwala akong may respeto pa rin sila sa akin. Nag-aalala ba si Elder Su na baka hindi ko matanggihan ng mga alok ni Dragon King? At kumampi na ako sa kanya? Nakamamali po ang iniisip niyo, Mr. Qin. Alam kong wala kayong katapat sa lakas. Pero tulad ng kasabihan, mahirap kalabanin ang madla. Baka mapahamak po kayo. May hindi po kayo alam, Mr. Qin. Bukod sa mga tauhan ni Dragon King, maliban kay Blade, na isang ika-4 na antas ng martial arts na yugto ng kayang na dalubhasa, mayroon pang mga ika-5 antas ng martial arts at Yuheng Realm na mga eksperto sa pakikipaglaban. Yugto ng kayang, Yuheng Realm? Masyado kayong makitid ang isip. Huwag kang mag-alala. Hindi ako gagawa ng anumang gulo. Ayaw ako palabasin ni Lolo. Kaya nahirapan akong tumakas. Gusto mo ba talaga akong pabalikin? Hi. Mr. Qin, matagal ko nang nabalitaan ang tungkol sa iyong husay. Maupo po kayo. Andito rin pala si Miss Xiaoyu. Kumusta po, Uncle Long? Iringan mo na parang sariling tahanan mo lang ito kay Uncle Long. Maupo ka. Kayo ba ang tinaguriang underground emperor ng lalawigan ng Jiangnan na si Dragon King? Basta pangalan lang yon. Isa lang akong matanda. Yung tungkol sa pagiging underground emperor at pagiging Dragon King. Tawag lang yon ng mga bata para magbiro. Para sa isang bihasang tulad ni Mr. Qin, siguro naman ay hindi ka interesado sa mga ganitong titulo. Bakit hindi mo sinabi na siya pala ang kakatagpuin natin? Sana pala nanatili na lang ako sa bahay. Hindi mo naman kasi tinanong? Bilis, dali, kumilos kayo. Matapos ang ilang baso ng alak at ang masaganang hapunan, Dragon King, sabihin mo na ang diretsahan kung anong nasa isip mo, pati na rin itong kaibigan mong panayang inom sa tabi. Wala ka ba talagang planong ipakilala siya, Dragon King? Sa kaibigan natin kanina pa umiinom diyan sa tabi, Dragon King, talaga bang wala kang balak na ipakilala siya? Ay, oo nga pala. Pasensya na, nakalimutan ko. Espadachin, bakit hindi mo pa binibigyan ng alak si Mr. Qin? Para sa inyo po, Mr. Qin. Dahil sa husay at galing ni Mr. Qin, gusto ko talagang masubukan ang inyong kakayahan. Maaring hindi pa alam ni Mr. Qin na ang taong kayang magpasuko kay Blade sa buong Jiangnan ay iilan lang talaga. Kaya dinala ko rito ang pinakamalakas kong tauhan na si Espadachin para makipagsubukan ng galing kay Mr. Qin. Si Blade at si Espadachin, ang isa ay nasa antas ng kay Yang at ang isa naman ay Yuheng. Mukhang maraming magagaling na tauhan si Dragon King. Sayang naman ang ganitong kasarap na alak kung masasayang lang. Nanalo ka ba talaga? Napakagaling mo. May pambihira kang ang talento. Mr. Qin, hindi ko akalain na ang lahat ng tauhan ni Yuheng Realm ay hindi magiging kapantay ng lakas mo. Walang libre sa mundong ito. Tapos na ang kainan. At sinubukan mo na rin ang kakayahan ko.
Hindi pa babalak sabihin ng Haring Dragon ang tunay na dahilan kung bakit mo ako pinapunta rito ngayong araw? Diretso ka nga talagang makipag-usap, Mr. Qin. Dahil dyan, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ang daming pera? Pera? May kakayahan si Mr. Qin na talunin ang mga tauhan ni Yuheng Realm. Hinala ko na ang antas mo ay hindi bababa sa ikapitong baitang ng sining ng pakikipaglaban. O baka mas mataas pa doon. Kaya nais kong hilingin kay Mr. Qin na tulungan akong tapusin ang isang tao. Wala akong interes. Hindi mo ba muna papakinggan kung sino ito, Mr. Qin? Wala akong pakialam sa alitan nyo ng iyong mga kaaway. Tumingin ka rito, Mr. Qin. Ano sa tingin mo ito? Alam ko ito. Ito ang dekreto ng dragon. Ito ang dekreto ng dragon. Dekreto ng Dragon? Eksakto po. Dekreto ng Dragon. Ano ba ang dekreto ng Dragon? Ang dekreto ng dragon ay isang token na sumasagisag sa pagkatao ng Dragon King. Sa buong lalawigan ng Jiangnan, ang mga taong may hawak ng token na ito ay hindi hihigit sa 5. Ang makakita nito ay para na ring nakaharap ang Dragon King, at kapag nasa iyo na ito, halos magagawa mo na ang lahat sa buong lalawigan ng Jiangnan nang walang makakapigil sa iyo. Dragon King, ano ang ibig sabihin nito? Hindi ako pumayag na tulungan kang parusahan ng iyong mga kaaway. Hi, ayos lang. Ang makilala ang isang eksperto na gaya ni Mr. Qin ay isang malaking karangalan para sa akin. Ang munting token na ito ay munting regalo ko lamang, kaya sana ay huwag itong tanggihan ni Mr. Qin. Sa tulong nito, mula ngayon si Mr. Qin, dito sa lalawigan ng Jiangnan, ay maiiwas sa maraming gulo. Salamat. Kung wala na tayong iba pang pag-uusapan, mauuna na kaming umalis. Mr. Qin, sige po. Tara na. Boss, kailangan ba nating... Hindi niyo siya kaya. Para sa taong iyan, ang pagkakautang niya ng loob ay hindi naman masamang ideya. Ituring na lang natin itong paraan para may malapitan tayo sa hinaharap. Paano naman ang tungkol kay God of War of Jiangbei? Tunay siyang eksperto ng Martial Path 7th Grade Heavenly Mechanism Realm. Elder Su, salamat po sa pagtanggap sa akin dito. Sigurado ka na ba, Mr. Qin? Hindi ka na ba talaga pwedeng manatili ng ilang araw pa? Hindi na po, kailangan ko na pong ipagpatuloy ang aking pagsasanay. Pagsasanay? Ang pagsasanay ko po ay hindi angkop na manatili sa isang lugar ng matagal. Kung ganoon, hindi na kita pipigilan pa, Mr. Qin. Xiaoyu, ihatid mo si Mr. Qin sa labas. Elder Su, tungkol sa itinuro ko sa inyong orasyon, huwag kang magmadali, huwag magpadala sa emosyon, dapat ay dahan-dahan lang ang lahat. Maraming salamat po, Mr. Qin. Halika na. Hindi ka ba talaga pwedeng manatili na lang dito? Kailangan kong magsanay, kaya kailangan ko nang umalis. Saan ka naman pupunta? Pwede ba kitang puntahan doon? Naglalakbay ako sa mundo para linisin ang aking puso. Wala akong permanenteng tirahan. Ang bilis ng tibok ng puso mo. Hindi kung ano-ano ang sinasabi mo. Mas mabilis kaysa sa dati ang daloy ng enerhiya sa katawan mo. At siguradong tuyong-tuyo rin ang lalamunan mo ngayon. Sabi nang tumigil ka na O heto, Ano ito? ito ang opisyal na sagisag ng pamilyang Su. Katulad lang din ng dekreto ng dragon. Hawakan mo iyan, hindi ka basta-basta mapagtitripan ng iba. At saka, huwag kang masyadong kampante dahil lang magaling ka para maghanap ng gulo kahit saan. Kapag napahamak ka o nawala, ayaw kitang tulungan o asikasuhin pa. Paano naman itong card? Isa itong bank black card ng pamilyang Su. At ang password para sa lahat ng bank access ay 60. Maraming salamat po. Ito ay pinabibigay sa iyo ni Lolo. Nagpapasalamat siya dahil sa binigay mong sikretong aral, tatanggihan mo lang daw kasi kung ibibigay niya ng personal. Sige. Binibining Su, magpapaalam na muna ako. Sige na, umalis ka na. Napakawalang hiya mo, Qin Shenfu. Talaga bang aalis ka na lang ng ganoon? Pagkatapos nating magkasama ng matagal na panahon? Hindi mo man lang ba ako kakausapin bago ka umalis? Ang itinuro ko sa iyong aral ay dapat mong pagsikapan ng mabuti. Magkikita tayong muli. Huwag kayong lalapit! Huwag kayong lalapit sa akin! Miss, sumama na po kayo sa amin pabalik? Huwag niyo na po kaming pahirapan ng ganito. Bumalik kayo at sabihin niyo kina mama at papa na ako si Yeling ay hinding-hindi. Magpapakasal kay Xiaoyun kahit ano pang mangyari. Tao ako, hindi ako isang gamit para lang sa negosyo niyo.
Isang kasunduan sa kasal, ang apat na makapangyarihang pamilya ng Su, Ye, Xiao at Qin. Si Ye Ling. Mukhang hindi rin pala simple ang pagkatao ng Ye Ling na ito. Sige, hindi ba kayo naniniwalang kaya kong tumalon dito? Gusto niyo ba talaga akong iuwi? Kung gayon, tatapusin ko na ang lahat para sa inyo. Wag, miss. Ikaw ba yan? Nasaan na sila? Dito lang sila kanina. Hanapin niyo sila. Kapag nawala sila, lagot kayong lahat sa akin. Mukhang hindi ito ang tamang lugar para mag-usap. Lumipat tayo ng pwesto. Ganoon nga ang nangyari? Kaya ang ibig sabihin, ang pamilyang Ye ang pinakamahina sa apat na makapangyarihang pamilya. Isang panig lang, gusto ng pamilyang Ye, na lumapit ka kay Su Xiaoyu para makipagkasundo sa pamilyang Su, pero ayaw mong gawin iyon. Tao rin ako, at hindi ako sunod-sunuran sa kanila. Pero tungkol kay Xiaoyu, hindi ko alam ang tungkol sa pagkatao niya noong una. Kaya pala nais kang ipakasal ng pamilyang Ye kay Xiaoyun mula sa pamilyang Xiao. At tumanggi ka? Sa buong lalawigan ng Jiangnan, sino ang hindi nakakaalam na ang Xiaoyun na iyan ay isa lamang walang kwentang babaero? Pilit akong ipinapakasal ng mga magulang ko sa ganyang klase ng tao. Hindi man lang nila inisip ang kapakanan ko. Napakasarili nila. Pero kung titingnan sa panig ng pamilya, hindi ba't ikaw din ang nagiging makasarili? Kahit gaano pa kahina ang pamilyang Ye, ito pa rin ang ikaapat sa pinakamalaking pamilya sa buong lalawigan ng Jiangnan. Ang marangyang buhay na kinalakihan mo ay pangarap na hindi makakamit ng marami sa buong buhay nila. Nag-enjoy ka sa ganitong buhay ng mahigit 20 taon at ngayong oras na para magsakripisyo ka para sa pamilya ay gusto mo na lang mawala? Hindi ba't napakasarili mo rin? Kanino ka ba talaga kumakampi? Kung nasa panig ka ni na mama at papa, sana ay hindi mo na lang ako iniligtas. Wala akong kinakampihan, ipinapakita ko lang sa iyo ang katotohanan. Tungkol naman sa pipiliin mong gawin, hindi kita pipilitin. Alam kong tama ka, pero kung may pagkakataon lang akong pumili, pipiliin kong ipanganak na lang sa isang simple at ordinaryong pamilya para hindi ako naging isang gamit lang para sa kasunduang kasal simula pagkabata. Hindi sila kailanman pumili para sa akin, at hindi rin nila ako kailanman inisip. Kaya bakit ko rin sila iisipin? Bakit mo ako tinutulungan? Dahil kaibigan ka ni Binibining Su at may pinagsamahan kami ni pamilyang Su. Si Xiaoyu. Kumusta siya? Maayos naman si Binibining Su. Pareho ninyong itinago ang inyong mga pagkakakilanlan na naging dahilan para maging magkaibigan kayo. Tara na, Saan tayo pupunta? gabi na, humanap na tayo ng matutuluyan. Napakagakaibang tao niya talaga. Magpahinga ka na, nang maaga, hindi maganda ang magpuyat. Alam mo ba, sa apat na malalaking pamilya, ang pamilyang Qin ang pinakamisteryoso at lumalayo sa mundo. Ang pamilyang Su ang pinakamayaman, habang ang pamilyang Qin naman ay may suporta ng Dragon King, kaya sila ang pinakamapangyarihan. Napakalupit nila, samantalang ang pamilyang Ye namin ay parang isang ilusyon na walang sinasandigan at madaling mawasak. Kaya nga, gustong-gusto nila at apurado silang kumapit sa malakas na pamilya ng pamilyang Xiao. Kahit na ang maging kapalit ay ang kaligayahan ng natitirang buhay ko, gagawin pa rin nila ang lahat. Ang pamilyang Xiao ay may suporta ng Lord Long, na siya rin kilala bilang Lord Long. Nabalitaan mo na pala ang tungkol kay Lord Long? Tama, siya nga iyon. Siya ang hari ng underworld sa Jiangnan, na kahit ang apat na malalaking pamilya ay kailangang magbigay ng galang sa kanya. Nakaharap ko na siya. Pero hindi mo ba alam? Pero hindi nila alam na ang alyansa sa pagitan ng pamilyang Xiao at pamilyang Ye ay isang pagpapanggap lamang. Ang totoong layunin nila ay gamitin ang pagkakataong ito para ubusin ang pamilyang Ye. Dahil sa kasalang ito ng pamilyang Xiao at pamilyang Ye, tiyak na mapupunta ang pamilyang Ye sa landas ng kapahamakan. Mas matalino ka kaysa sa inaasahan ko. Akala ko ay ayaw mo lang maging hamak na piyesa sa laro ng pamilya mo. Baka ganun na nga. Pinabura ng pamilya ko ang access ko sa bangko. At kung maaari po sana, pahiram muna ng kaunting pera bukas. Gusto mong umalis dito? Aalis muna ako ng ilang sandali sa lugar kung saan walang nakakaalam kung nasaan ako. Narinig mo ba? Lagot na, nariyan na ang mga tauhan ni pamilyang Xiao. Hoy, bumangon ka na diyan. Bakit hindi ka pa nagtatago? Bakit kailangan magtago?
Kapag nakita tayong ganito ng ibang tao, hinding-hindi na natin malilinis ang ating pangalan. Yeling, ang tindi mo rin. Ako na mismong si ang pinakamatandang Panginoon ng pamilya Xiao ay hindi mo man lang nagustuhan, pero heto ka, tumakas pa, para lang makipaglandian sa lalaking ito na walang kwenta. Xiao Yun, huwag mo akong paratangan ng kasalanang hindi ko ginawa. Paratangan? Heto ang katotohanan sa harap ko. Yeling, tatawagan ko na agad ang mga magulang mo para ipaalam sa lahat kung paano ang isang tinitingalang ang pinakamatandang binibini ng pamilya Ye ay nakikipaglandian lang sa mabahong lalaking ito. Ikaw. Hoy, ang lakas ng loob mong lokohin ako. Ngayon, hindi kita hahayaang makaalis sa kwartong ito. Sugurin niyo siya. Kayo, wala ba kayong silbi sa pakikipaglaban? Sinasayang niyo lang ang binabayad ko sa inyo. Marunong ka pala ng martial arts. Aray, 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 aray! Sabi ni Yeling, Sige, Yeling, makikinig ako sa iyo. Xiao Yun, ikaw ang batang Panginoon ng pamilyang Xiao. Napakayaman mo na. Ano pa ba ang wala sa'yo? Mga sasakyan, bahay, at pati sports car? Bakit kailangan mo pa akong guluhin? At saka, alam mo naman na hindi kita gusto. Yeling, akala mo ba talaga ay gusto kita? Sasabihin ko sa iyo ang totoo. Gusto ko lang ang katawan mo. At gusto ko lang makasama ka sa kama. Ikaw, walang hiya ka. Gusto ko ang mga katulad mo. Tuon-tuo lang, marami na akong naging babae sa Jiangnan, pero masyado silang masunurin. Mas gusto ko ang palaban na katulad mo, dahil doon mas masarap ang pakiramdam kapag napasuko na kita. Yeling, sasabihin ko sa iyo ang totoo. Ngayon ay ang pamilyang Ye. Ninyo ay nakipagkasundo na. Sa aming pamilyang Xiao, kapag nagtangka kang tumakas, haharap ang pamilya mo sa pagbabayad ng 10 bilyong dolyar na multa. Hindi ka na makakatakas pa. Sa huli, mapapasa kamay din kita. Bakit ka tumatawa? Pinagtatawanan ko ang dakilang, ang pinakamatandang Panginoon ng pamilya Xiao na nagagawa kong pagtaksilan ng harap-harapan. Gaya ng sinabi mo, napagkasunduan na ang kasalan ng pamilyang Ye at Xiao, kaya ang kasal nating dalawa ay hindi na mapipigilan. Subalit, nakita mo naman si Xiao Yun? Bago ka dumating kanina, nagawa na namin ang lahat. Hindi na ako malinis gaya ng iniisip mo. Gusto mo pa rin ba akong makuha? Iba ka rin, bata? Ang babae ko pa talaga ang kinuha mo. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas dito ng buhay. Hello, Master Hu. Ito si Xiao Yun. Magpapadala ako ng address sa iyo. Pumunta ka rito agad. Sige. Xiao Yun, ano ba ang binabalak mo? Anong balak ko? Sinasabi ko sa iyo, papahiyain ko kayong dalawa, itatapon ko kayo sa kalsada. Hindi ba't wala kayong kahihiyan? Titingnan ko ngayon kung gaano kayo katapang. Sinong tao ito ang nakapagpainit ng ulo ni Young Master Xiao ng ganito? Ikaw. Tiger, muli tayong nagkita. May sakit ka ba sa utak? Bakit ka nananakit? Tinatawag mo ba akong Tiger? Kung gayon, ano dapat ang itawag ko sa iyo? Tawagin mo siyang Master Hu. Master Hu, kilala mo ba siya? Hindi lang kilala, may atraso rin siya sa akin. Si Master Hu ang pinagkakatiwalaang tauhan ni Dragon King, batang lalaki. Sinasabi ko sa iyo, wala ka ng kawala ngayon. Bakit? Binastos din ba niya si Young Master Xiao? Higit pa sa pagbabastos. Sige na, huwag na natin pag-usapan iyon, Master Hu. Gusto ko siyang tapusin ngayon. Bata, sinuwerte ka lang noong huli. Dahil may mga tao si pamilyang Su na nagpoprotekta sa'yo. Ngunit ngayon, hindi ako naniniwalang makakatakas ka pa. Ganun ka ba kasigurado na matatalo mo ako? Pumasok kayo rito. Tingnan mo ito. Ano ito? Ang lakas ng loob mong sakta ng boss ko. Layas. Kunin mo ang damit at umalis na tayo. Hindi ko akalaing napakagaling mo pala. Kakaunting kaalaman lang ito sa pakikipaglaban. Hindi naman ito ganoon kaimpresibo. Saan naman tayo pupunta ngayon? Sa bangko. Hindi ba't kailangan mo ng pera para makaalis ka na dito? Salamat sa iyo. Maliit na bagay lang iyon. Para sa akin, ang lahat ng ito ay bahagi lang ng aking pagsasanay. Pagsasanay? Pagsasanay ng kalooban. Alam niyo ba kung nasaan kayo? Basta-basta na lang kayong pumapasok. Bangko ito, di ba? Pupunta kami dito para kumuha ng pera, may mali ba doon? Dito sa Jiangnan Diamond Bank. Sa tingin niyo ba, kung sino-sinong mga basura lang ay pwedeng pumasok? Kahit na Jiangnan Diamond Bank pa ito? Bakit mo? Iniisip agad na wala kaming karapatang pumasok? Sus, pumapalag pa itong bata na ito ah. Sinabing lumayas kayo, hindi niyo ba naririnig? Ano? Napakawalang hiya mong pangit na gwardiya ka. Bakit ang init ng ulo mo? Nagagawa mong paalisin ang mga kliyente? Nasaan ang manager nyo? Irereklamo kita. Sa hitsura mong iyan, balak mo pang makita ang aming manager? Tingnan mo muna ang sarili mo kung karapat-dapat ka. Sabi sa akin ng taong nagbigay ng card na ito
Ang card na ito ay pwedeng gamitin sa bawat bangko ng lalawigan ng Jiangnan para kumuha ng pera. Hindi ko lang alam kung itong lugar na ito ay itinuturing na isang tunay na bangko. Isang super gold card pala ito mula kay Pamilyang Su. Talagang galante si Master Su. Ibinigay niya talaga ito sa'yo. Ano to? Basurang black card, ngayon ko lang narinig yan. Kahit na may kung anong black card pa yan. Sa itsura ninyong dukha. Siguradong ninakaw nyo lang yan o napulot. Idilat mo ng maigi ang iyong mga mata. Ito ay galing sa 4 na malalaking pamilya. Anong nangyayari dito? Bakit may gulo? Manager. Ang dalawang dukhang ito, na wala pang $200 ang halaga ng suot, ay gustong mag-withdraw ng pera sa bangko natin. Walang alam ang guard, pero ikaw ang manager. Siguradong kilala mo naman ang card na ito, di ba? Ikaw, Pasensya na, naitapon ko yata ang card ninyo. Ganito, kung makakapaglabas kayo ng $200, hindi lang ako hihingi ng tawad sa inyo, papapasukin ko pa kayo para mag-withdraw. ang pera at card ko ay na-freeze na. Ng pamilya ko. Ikaw ba meron? Wala rin akong dalang cash. Sa madaling salita, hindi nyo man lang mailabas ang $200. Nagpapanggap pa kayong mayaman. Anong drama yan? 2 lang kayong hamak na pulubi. Umalis na kayo rito. Ayaw ko na kayong makita pa. Bakit mo ba kami iniinsulto? Hindi lang kita iinsultuhin. Kapag patuloy mong sinisira ang imahe ng bangko namin, pagbabayarin kita, maniwala ka sa akin. Ikaw. Hello, Elder Sue. May hihilingin lang akong pabor sa iyo. Oo. Ikaw. Pati na rin ikaw. Tapos na kayong dalawa? Sabi ni Elder Sue, tatawagan daw niya ang manager ng bangkong ito. Masyado bang malakas ang manager niyo rito? Sige lang, magyabang lang kayo. Kayong dalawang mukhang pulubi. Kapag napalabas niyo ang manager ngayon, luluhod ako at hihingi ng tawad sa harap ninyo. At kung makalabas nga ang manager ngayon, hindi lang ako luluhod para humingi ng tawad, lilinisin ko pa gamit ang dila ko ang mga sapatos nyo. Pero kapag hindi lumabas ang manager, luluhod ka sa harap ko at tatawagin akong lolo. At para naman sa magandang binibining ito, ano kaya kung makipag-date ka sa akin? Asa ka pa? Sige. Tinatanggap ko ang hamon mo. Siya nga pala, manager. May alam akong restaurant na napakaganda ng ambience. Talaga? Ihatid mo ako roon mamaya at gagawin kitang head ng security. Totoo po ba? Maraming salamat, manager. Nasaan na ang manager? Kanina pa ako naghihintay. Kung matalino kayo, dapat ay lumuhod na kayo at magmakaawa. Napakabusi ni manager araw-araw. Wala siyang oras na makipagsabayan sa inyo. Manager, may importante po ba kayong bisitang dapat asikasuhin? Hello, ikaw ba si Qin Chenfu, mister? Qin? Ako nga. Mali. Mali yata kayo ng taong tinitingnan? Para lang silang mga pulubi sa kalye. Lapastangan. Wala kang galang sa pinakaimportanteng bisita natin. Gusto mo na bang matanggal sa trabaho? Mr. Qin, pasensya na po. Siguradong nagkaroon lang ng hindi pagkakaintindihan. Ako na po ang mag-aasikaso sa inyong dalawa. Sabihin nyo lang po sa akin kung ano ang kailangan nyo. Pero bago ang lahat, maaari ko po bang makita ang inyong black card? Siyempre, pwede. Walang kwentang tao. Anong magagawa ng paumanhin mo sa akin? Bilisan mo. At humingi ka ng tawad kay Mr. Qin. Mr. Chin, pasensya na po. Naging bulag ako at hindi ko kayo nakilala. Nakikiusap po ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Ang isang taong tulad mong mapagsamantala, mapagkunwari, at sipsip, kung bibigyan pa kita ng pagkakataon, ay magiging hindi patas para sa iba-ibang mga kliyente. Tama po ang pangaral nyo, Mr. Qin. Bukas na bukas din ay palalayasin ko na siya. Kayong dalawa. Simula bukas. Hindi. Simula ngayon ay tanggal na kayo sa trabaho. Umalis na kayo ngayon din. Lumayas kayo. At huwag nang magpakita. Mr. Qin, Miss Ye, dito po kayo. Pasensya na po sa nangyari. Uminom po muna kayo ng tubig. Mr. Qin, itatanong ko lang po sana kung magwi-withdraw po ba kayo o may iba kaming maipaglilingkod. Magwi-withdraw. Walang problema po. Pero dahil black card ng 4 na malalaking pamilya ang gamit nyo, napakalaking halaga ang maaari nyong kunin. Kung kailangan nyo po ng napakaraming cash, maaaring kailanganin pa ng bangkong ito na kumuha muna ng dagdag na pera mula sa ibang sangay natin. Marami ba? Magkano ba ang kailangan mo? Hindi naman gaanong marami. Ano ang ibig mong sabihin sa hindi gaanong marami? Wag na lang, hindi na ako maglalabas ng pera. Hindi ka na aalis? Hindi na. Sige. Hindi na muna namin kailangan mag-withdraw. Nasa sa inyo po iyan, Mr. Qin. Ganito na lang. Kung may kailangan po kayo, tawagan nyo lang ako agad. Ihahanda ko agad ang perang kailangan nyo. At ako mismo ang magpapadala niyan sa inyo. Sige. Dahil hindi na natin kailangan ng pera, tara na. May kailangan ka ba? O may pinaplano ka bang hindi maganda? Wala. Kung ganoon, bakit ganyan ka kung maglakad? O iyan ba ang tinatawag mong pagsasanay? Oo, tama. Anong klaseng pagsasanay naman yan? Kahit papaano, noong naglalakad ako ng walang patutunguhan, nailigtas kita, hindi ba? Huy!
Sabihin mo nga, kapag nabubuhay ang isang tao, bakit kailangan nating gawin ang mga bagay na ayaw naman natin? Dahil mismo sa rason na iyan, kaya naghahanap ng gabay at karunungan ng mga sinaunang tao para hanapin ang buhay na walang hanggan. Kapag nakamit na ang buhay na walang hanggan, makakamit din ang tunay na kalayaan. Wala na bang magiging problema kapag hindi ka na mawawala? Hindi ganoon, sabi ni Buddha. Ang pagsilang, pagtanda, sakit, at paglaho. Ang hindi makamit ang gusto, ang pagsasama ng mga napupot, ang paghihiwalay ng mga nagmamahalan, ang lahat ng emosyon ay puro pagdurusa. Kapag nakamit ang mahabang buhay, mga ito ay hindi na magiging mahalaga. Kung hindi mo maintindihan, subukan mong tignan ito sa ibang pananaw. Sa bagay, kapag walang hanggan ng buhay, hindi na magkakaroon ng masyadong sakit o paglaho, kaya hindi na rin siguro gaanong mahihirapan. Pero ano? Pero pwede ba tayong maghanap muna ng matutuluyan? Hindi pwedeng ganito na lang tayo maglakad ng maglakad o matulog na lang sa kung saan-saan. Gawing kumot ang langit, gawing tulugan ang lupa. Ano bang masama sa matulog sa kung saan? Nasira na ba ang ulo mo? Bakit parang kung ano-ano na ang sinasabi mo? Nagbibiro lang ako, nakapag-book na ako sa hotel. Hindi ko inaasahan na ganoon pala kabigat ang posisyon mo sa pamilyang Su. Dahil ba ito sa itim na card? Hindi lang iyon, nakita ko rin sa iyo kagabi ang dekreto ng dragon at ang selyo ng pinuno ng pamilyang Su. Iyon lang ba? Kung gusto mo, ibibigay ko silang lahat sa iyo. Ang mga iyan ay material na bagay lang para sa akin. Kahit ibigay mo sa akin, wala rin naman akong paggagamitan yan. Alam mo ba? Sa buong lalawigan ng Jiangnan, pagdating sa katayuan at lakas, kailangang maging napaka-impluensya ng isang tao para magkaroon kahit katiting na tsansang makakuha ng dekreto mula sa Haring Dragon o sa 4 na malalaking pamilya. Pero mayroon kang 2. Alam mo ba kung anong ibig sabihin yan? Anong ibig sabihin? Ibig sabihin, sa isang salita mo lang, manginginig ang buong Jiangnan. Kahit anong mangyari, basta't humindi ka, kahit sino pa ang kalaban, hindi nila magagawa ang gusto nila. Pero kapag gusto mong may matapos, sa isang utos mo lang, napakaraming tao ang gagawa nito para sa'yo. Hindi ko naisip iyon. Siyempre, hindi mo naisip. Kundi, bakit ka magpapahuli sa labas ng bangko dahil sa isang hamak na gwardiya? Ano ba talaga ang gusto mong sabihin? Diretsuhin mo na ako at pag-iisipan ko. Jin Chanfu, pwede mo ba akong tulungan? Tulungan mo si Pamilyang Ye, pakiusap. Ikaw lang ang tanging makakagawa nito. At paano naman kita tutulungan? Kailangan mo lang pumunta sa dekreto ng dragon para sa Pamilyang Xiao. Sabihan silang huwag nang guluhin si Pamilyang Ye. At pagkatapos ay sabihan si Xiao yon na huwag na akong pagdiskitahan. Sa ganyang paraan ay gagaan lang ang buhay mo, pero hindi pa rin mababago ang katotohanang mahina ang pamilya nyo. Kung mawawala ang pamilyang Xiao na nanggigipit sa inyo, ay magkakaroon pa rin ng pangalawang pamilyang Xiao. Iyan ang pinakaugat ng problema. Sabi mo kanina sa bangko, ay hindi ka nahihiram ng pera, akala ko naman ay may gagawin kang sigurado ka. Basta't handa mo akong tulungan, ibibigay ko ang kahit anong kapalit, kahit ano. Sa desisyon mong iyan, hindi mo ba nararamdamang api ka? Ano ang pagkakaiba niyan sa pakikipag-isang dibdib sa pamilyang Xiao? Ang isa ay dahil napilitan ako, at ang isa ay dahil gusto ko. Gaano ka kasiguradong tutulungan kita? O masyado ka ang kampante sa ganda mo? Hindi kita tutulungan sa bagay na ito. Pakiusap, nagmamakaawa ako sa iyo. Handa kitang pahiramin ng pera o tulungan kang makalayo sa pamilyang Xiao dahil iyon sa ugnayan nating dalawa na maituturing mong magkaibigan. Pero ang hilingin na gamitin ko ang kapangyarihan para gipitin ang pamilyang Xiao ay labag na sa aking prinsipyo at batayan. Tandaan mo ito, hindi ko maaaring abusuhin ang sarili kong lakas. Hello? Gusto ko po sanang mag-check-in. Sige po. Hi miss, baka pwedeng makuha ang WeChat mo. Sino ka ba? Para ibigay ko sa iyo ang WeChat ko. Oh, medyo matapang ka pala ha. Ikaw pala yan. Talagang namang hindi tayo pwedeng hindi magtagpo. Bakit? Nangangati na ba ang mukha mo at gusto mo ulit masampal? Hoy bata, teritoryo ko ito. Kung magagawa mo pang magmalaki ngayong araw, tatawagin kitang lolo. Bata, noong nakaraan ay nakatakas ka. Pero ngayon, sisiguraduhin kong matatapos ka. O kaya naman, ay magpapalit ako ng apelido. Sa lagay mong yan? Tingin mo ba ay kaya mo ako? Malalaman mo rin agad kung kaya kita o hindi. Sugurin nyo. Sandali lang. Magandang dilag. Huwag kang masyadong magmadali. Pagbibigyan din kita mamaya. Ako ang yeling ng Pamilyang Ye. Ano ang sa tingin mo ang magagawa mo sa akin? Si Yeling ng Pamilyang Ye? Ikaw pala yung nagtatagong tunay na asawa ni Young Master Xiao ng Pamilyang Xiao, hindi ba? At totoo nga, sa tagal ng paghahanap, dito lang pala kita matatagpuan. Alam mo bang hinahanap ka na ni Pamilyang Xiao sa buong mundo? Subukan mong galawin ako. Dahil hindi ka papatawarin ng Pamilyang Ye. Miss Ye, wag mo nga akong patawanin. Sino ba ang hindi nakakaalam na matagal nang bagsak ang Pamilyang Ye? Dati kayong kabilang sa 4 na malalaking pamilya, pero ngayon ay may utang kayong ilang daang milyong dolyar. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam yan? Ano na ang laban nyo ngayon sa ibang mga pamilya? Miss Ye, bakit? May mali ba sa sinabi ko?
Kung hindi alam ng iba, pues, ako alam ko. Ikaw na isang mestisang senyora, bakit ka nga ba ipapakasal sa pamilyang Xiao? Hindi ba't pambayad ka lang para maisalba ang inyong pamilyang Ye? Tungkol naman kay Young Master Xiao ng pamilyang Xiao, alam ng lahat yan na siya ang pinakababaero sa buong Jiangnan. Hindi lang siya basta laruan ni na pamilyang Xiao at Young Master Xiao. Miss Ye, huwag kang manlaban. Dahil kapag nagkasugat ka o nasaktan, mahihirapan akong magpaliwanag kay pamilyang Xiao. Sino ka ba sa akala mo? Nakita ko na kayong dalawa noong huli na magkasama at ngayong araw na naman. Oh, gets ko na? May relasyon kayong dalawa, no? Naku, Miss Ye, ang lakas din ng loob mo. Nagawa mo pang pagtaksilan si Young Master Xiao. Kian, huwag kang magawa-gawa ng kwento. Ako pa ang naggagawa-gawa. Miss Ye, hating gabi na pero nandito kayong dalawa sa hotel ko para mag-check-in. Bakit? Mali ba ang iniisip ko? Miss Ye, ngayong gabi ay pagtiyagaan mo munang manatili rito sa hotel namin. Bukas ay sabay tayong pupunta kay pamilyang Xiao. Kunin niyo siya. Tapos ka na bang magsalita? Anong gagawin mo? Tinatanong kita. Tapos ka na ba? Sinasabi ko sa iyo, may koneksyon kami ni pamilyang Xiao. May koneksyon kayo ni pamilyang Xiao. Anong pakialam ko? Kami ni Xiao. Ano namang pakialam ko sa inyo ni pamilyang Xiao? Magpapacheck-in ako. May problema ba? Bilis, igawa nyo ng VIP ang ginoong ito. Ikuha nyo siya ng isang presidential suite. Presidential suite, bilisan nyo. Oo po. Tara na. Hindi na ligtas dito. Hello, Master Hu. Tulungan mo akong parusahan ng isang tao. Sige. Pasensya ka na ha. Mula nang makilala mo ako, tila naging sunod-sunod na ang kamalasan mo. Medyo maabala nga, pero ayos lang sa akin. Itinuturing ko na lang itong lahat bilang bahagi ng aking pagsasanay. Ang sinasabi mong pagsasanay, ano ba talaga iyon? Master Hu, Ikaw na naman? pwede mong ilabas ang dekreto ng dragon. Walang hiya ka. May gana ka pang saktan ako? Kapag hindi pa kita pinagbayaran ng matindi ngayon, kapag hindi ko pa binalian ng mga braso mo, ay hinding-hindi na ako magpapakita sa inyo. Master Hu, heto ang walang hiyang pakialamero na iyon. Master Hu, tadhana nga naman. Muli tayong nagtagpo. Bata, kilala mo ba kung sino si Master Hu? Si Master Hu ang kanang kamay ni Dragon King. Natatakot ka na ba? Kung luluhod ka ngayon at tatawagin akong lolo, baka sakaling gumaan ang loob ko at pakawalan kita. Tignan mo ito. Ano ito? Nagbibigay pugay po kay Dragon King. Hindi ko akalain na ganito pala kapakipakinabang ang ibinigay ni Dragon King. Hoy, Master Hu. Baka naman nagkakamali ka lang ng tao. Paano siyang magiging ang Dragon King na sinasabi niyo? Isa lang siyang basurero. Anong karapatan mong saktan ako? Nagbayad ako sa inyo ng malaki. Parusahan ang taong iyan. Parusahan sila. Sandali, ano ang ginagawa mo? Mr. Qin, nagkaroon po tayo ng kaunting hindi pagkakaunawaan kanina. Sana po ay mapatawad niyo ako. Dahil nasa inyo ang dekreto ng Dragon, tiyak na magkaibigan kayo ni Dragon King. Tungkol naman sa nangyari kanina, pakiusap po, huwag niyo nang patulan ng isang tulad ko. Sana ay huwag niyo na itong itanim sa isip niyo. Ang card na ito ay may $5 milyong. Maliit na handog po para sa inyo. Pakiusap po, Ginoo. Tanggapin niyo ito. Nakikiusap po ako, Mr. Qin. Patawarin niyo ako. Maraming salamat po sa pagpapatawad sa akin, Mr. Qin. Hindi pa ba kayo aalis? Hinihintay niyo pa ba na yayain ko kayong kumain? Ano ang gagawin mo sa akin? Nakakita na ako ng mga taong walang hiya. Pero ang mga taong nagpipilit na saktan ko sila tulad mo ay ngayon ko palang naranasan. Sinasabi ko sa'yo, hindi niyo pwedeng. Hindi pwede? Hindi pwedeng ano? Kung hindi ako nagkakamali, kakabi mo lang kanina na babaliin mo ang aming mga binti at tatanggalin mo ang aking mga braso. Sabihin niyo na, magkano ang gusto niyo? Ibibigay ko kahit magkano. Siguro, turuan na lang kaya natin siya ng leksyon? Kung hindi dahil sa akin, at kung hindi kasi ikalawang binibini na anak ni pamilyang Ye, posibleng nakahiga ka na ngayon sa kama matapos kanyang lagyan ng gamot. Ipagtatanggol mo pa ba siya? Ang binti ko. Anong gagawin mo?
Tara na. Ito ang bilihan ng sasakyan. Hindi ba sabi mo ang bawat hakbang ay bahagi ng pagsasanay? Bakit mo biglang naisipang bumili ng sasakyan? Ang paggastos ay isa ring uri ng pagsasanay. Marunong ka bang mag-drive? Oo. Ayos pala. Ikaw nang bahala sa pagpili ng sasakyan dahil wala akong masyadong alam sa mga kotse. Sige, walang problema. Ako na ang bahala. Magtitingin po ba kayo ng sasakyan? Pasok po kayo. Kaya pala simula pa kaninang umaga, parang may naririnig akong dalawang uwak na maiingay. Sila pala yung dalawang malas sa buhay? Young Master Xiao, matagal na kayong hindi pumupunta rito para bumili ng sasakyan. Miss na miss ko na po kayo. Mapanukso ka talaga. Ano na? Gusto mo ba ng leksyon? Naku, nakakainis naman kayo. Xiao Yun, huwag ka nang umasa pa. Hinding-hindi ako babalik sa'yo. Yeling, hindi ba masyadong mataas ang tiwala mo sa sarili? Wala akong oras para makipaglaro ng taguan sa iyo. Kahit na, nakakaakit talaga ang iyong katawan. Pero hindi lang ikaw ang bulaklak sa Jiangnan, hindi lang sa iyo, iikot ang mundo ko. Naku, Young Master Xiao, bakit pa ba kayo nakikipag-usap sa kanila? Tayo na po, subukan natin ang bagong sasakyan. Sige, tara at subukan natin. Hoy, bakit ganyan kayo? Kami naman ang nauna rito. Bakit nyo kami binabaliwala at inuuna nyo siyang asikasuhin? Tuloy na lang po kayo. Sa kasamahan ko na lang kayo magtanong. Young Master Xiao, dito po tayo. Oo nga pala, Yeling. At pati na rin ang kung sino man yan. Isang supercar 4 shop ito. Akala nyo ba ay normal na shop lang ito? Hindi ako bulag. Hindi ko kailangan ng paalala mo. Young Master Xiao, sa taas po ng katayuan nyo, huwag nyo na pong pansinin ang mga hamak na tao. Ngayon ko lang narinig na ang isang 4S shop ay nag-uuri-uri pa sa mga customer. Siyempre naman, talaga namang may mataas at mababa sa mga tao. Tulad ni Young Master Xiao, isa siyang elite. At tulad nyo naman na mahilig magpanggap, na nagpapanggap na bibili ng kotse, ay ang pinakamababang uri ng tao. Hindi nyo man lang maabot ang level ni Young Master Xiao. Hala, Yeling. Huwag mong isiping hindi ko alam na ang inyong pamilyang Ye ay hinarang na ang lahat ng iyong mga bank card. Huwag ka nang magpanggap na mayaman ka ngayon. Alam ko ang tunay mong kalagayan kaysa sa sarili mo. Tama, ang ilan dyan nagpapanggap pa. Ano bang pinagmamalaki mo? Sige. Hindi ko nakahabaan ang usapan kung ngayong araw ay makakabili ka sa 4S shop na ito ng kotseng nagkakahalaga ng $2 milyong, luluhod ako sa harap nyo at tatahol na parang aso. Pero kung hindi nyo kayang bumili, kayo ang tatahol na parang aso para sa akin. Napakalaki naman po ng hinihiling mo, Young Master Xiao. Sa suot pa lang nilang yan, hindi lang $2 milyong. Kahit kotseng nagkakahalaga ng $200,000 ay hindi nila kaya. Tatanungin ko kayo, lalaban ba kayo sa pustahan? Bakit mo ako tinitingnan? Sabi ko na sa'yo, ikaw ang masusunod sa pagbili ng kotse. Salamat. Sige, Xiao Yun. Lalaban ako sa pusta mo. Mabuti. Kung ganoon ay tuloy kayo sa loob. Sabik na akong makita kayong dalawa na tumatahol na parang mga aso. Nakita nyo ba? Ito ang kotseng kabibili ko lang ngayong araw. Nagkakahalaga ito ng $2 milyong, walang kulang at walang labis. Basta't kaya ninyong bayaran, magiging sa inyo na ang kotseng ito. Hoy, huwag nyo hawakan. Hindi nyo ito mababayaran kapag nasira. Maliban na lang kung mapatunayan ninyong kaya ninyong bilhin ang kotseng ito. Tama na, hindi ba't pinahihirapan mo lang sila? $2 milyong? Bibilhin ko na. Wow, ang galing mong magkunwari ah. Ibebenta mo ba talaga itong kotse o hindi? Excited na kasi akong marinig na may taong tatahol na parang aso. Masyadong malaki ang halaga. Masyadong malaki ang halaga. Anong nangyayari? Young Master Xiao, sandali lang po. Mukhang sira ang makinang ito. Hintayin nyo pong i-restart ko. Excited na talaga akong makinig sa tahol ng aso mula sa isang tao diyan. Hindi mo ba narinig na sabi nila ay sira ang makina? Hindi ako naniniwalang mayroon kang $2 milyong. Sige, sabihin na nating wala ako noon. E di maglabas kayo ng POS machine na hindi sira. Kung sira na iyan, palitan mo na agad. Anong hinihintay mo pa? Wag po kayong magmadali, Young Master Xiao. Susubukan ko pong muli. Paanong nangyari ito? Ang pinakamataas na limitasyon ng makinang ito ay $4 milyong. Espesyal ko pa naman itong hiniling mula sa itaas. Ano? Ang limitasyon ay $4 milyong, pero hindi pa rin mabasa ang balanse ng card na ito? Yeling, marami ka pang hindi alam. Sige na, tumahol ka na parang aso at nang marinig ko. Yeling. Kung tutuusin, ang mga pamilyang Ye ninyo ay umaasa lamang sa tulong ng pamilyang Xiao namin para makasurvive hanggang ngayon. Paano ka nagkaroon ng ganyang kalaking pera? Walang imposible. Wala akong pera, pero siya, meron. Wala ako niyan, pero si Qin Shenfu ay meron. Qin Shenfu? Qin? Ay, ikaw ba ay tauhan ni pamilyang Qin? Xiao Yun, huwag mo nang ipagmalaki ang iyong pamilyang Xiao. Sa 4 na malalaking pamilya, ang pamilyang Xiao ay hindi ang pinuno. Mas mayaman ang pamilya ni pamilyang Qin kaysa sa inyong mga pamilyang Xiao. At mas malaki ang negosyo ng pamilyang Su
kaysa sa ginagawa ng mga pamilyang Xiao. Kayong mga pamilyang Xiao ay nakikinabang lamang dahil malapit kayo kay Dragon King. Kung hindi, bakit nyo naman ikukumpara ang sarili nyo sa aming mga pamilyang Ye? Sige, Yeling. Kaya pala napakalakas ng loob mo ngayong araw dahil kumapit ka na sa makapangyarihang tulad ni Pamilyang Qin. Talagang marami ka palang tinatagong alas. Pasensya na. Pero hindi ko kilala ang sinasabi niyo na pamilyang Qin. Ako ay ako. Sige na. Hanggang dito na lang ito ngayong araw. Bata, sasabihin ko sa iyo, ang masamang babaeng si Yeling ay tira-tira na lang na ayaw na ng young master na ito. Kung gusto mo siya, ibibigay ko na siya sa iyo. Aalis na kayo agad? Hindi ito ganoon kadali. Natatandaan mo pa ba ang sinabi mo? Qin Shenfu, ngayong araw ay natalo ako sa kamay ninyong mga pamilyang Qin. Tanggap ko na ang pagkatalo. Ano pa ang gusto nyo? Hindi na niya natatandaan? Dahil malapit kayo sa isa't isa, ikaw na ang magsabi sa kanya. Ako. Magsalita ka. Magsalita ka. Sinabi po ni Young Master Xiao na kung kaya raw bilhin ni Young Master Qin ang sasakyang ito, ay tatahol siya gaya ng aso. Naaalala mo na ba? Xiao Yun, matapos mo kaming pagsasalitaan ng masama kanina, ngayong talo ka na, ay gusto mo na lang umalis ng ganoon lang? Masyado mo naman yata iniisip na mahalaga ka. Pumili ka? Tatahol ka? Gaya ng aso? O yuyuko ka? Para humingi ng tawad? Kung gusto mong yumuko at humingi ng tawad ang tulad kong amo, hinding-hindi iyan mangyayari. Kung ganoon, tama ba ang pagkakaintindi ko? Na pinili mong tumahol gaya ng aso? Qin Shenfu, huwag mo kaming masyadong hamakin. Hamakin? Kung sakali namang hindi namin kayang bilhin ang sasakyang ito, sa hitsura mong iyan, Young Master Xiao, ayoko ring isipin na palalampasin mo lang ako. Oh, mukhang masaya rito ah. Sino ka naman? Ako si Qin Xiu. Isa akong tauhan ni Pamilyang Qin. Ikaw ba si Xiao Yun? Nakita ko na ang litrato mo dati. Tauhan ka rin ni Pamilyang Qin? Pinaglalaruan niyo ba ako ngayong araw? Hindi po. Totoo pong ako si Qin Xiu. Sinabi ko na sa iyo na hindi ko kilala ang mga tauhan ni Pamilyang Qin. Pero hindi ka naniwala kanina. Bakit mo ako tinititigan? Wala akong sinabing tauhan siya ni Pamilyang Qin. Lao Xiao, usapang seryoso tayo. Pero kung mananakit ka na, ikaw na ang lalabas na may mali. Dito sa Jiangnan, ako si Xiao Yun ng hari at ang Xiao Yun ng batas. Huwag ka nang magyabang. Pumili ka. Tumahol na parang aso. O yumuko at humingi ng tawad. Wala akong oras para makipaglaro sa iyo. Gusto mo ang isang gaya ko ay humingi ng tawad sa iyo? Nananaginip ka ng gising. Hinding-hindi iyan mangyayari. Talagang imposible? Kung ganoon, tingnan mo ito. Tingnan natin kung ang imposible ay maging posible. Ang dekreto ng dragon. Diyos ko po, Lao Xiao, mukhang nakabangga ka ng isang malaking tao ngayon. Totoo ba talaga ito? Malinaw na isa lamang itong peke. Peke ito? Peke! Lao Xiao, nangahas kang itapon ang sa Dragon King, dekreto ng dragon. Ang tapang mo talaga. Isa lang itong huwad na gamit. Tingnan nyo, tatawagan ko agad ang Dragon King. Pagdating ng oras, luluhod ang lalaking ito. Sigurado ka ba talaga riyan? Malalaman din natin kung totoo o peke mamaya. Totoo ba talaga ito? Totoo man o hindi ba malalaman din natin mamaya? Hindi ba tinatawagan na niya si Dragon King? Mamaya na lang natin pulutin. Hello boss, ako po ito. Ako si Pamilyang Xiao Xiao Yun. Ganito po iyon, may isang loko-lokong lalaki dito na nagpapanggap gamit ang inyong dekreto ng dragon para manloko dito. Opo, magkasama kami ngayon. Sige po. Maraming salamat. Hoy bata, paparating na rito si Dragon King at mamaya ay luluhod ka sa harap ko at tatahol na parang aso. Lao Xiao, hindi naman mukhang peke ang dekreto ng dragon na ito. Huwag mo sanang hayaang masira ang plano mo. Huwag kang mag-alala. Siguradong peke ang dekreto ng dragon na ito. Tingnan mo siya. Mukhang pulubi. Makakakuha ba siya ng totoong dekreto ng dragon? Luluhod ako at tatahol na parang aso para sa kanya. Hindi ka pa tumatahol. Pero parang gusto mo na akong tawaging lolo? Aw! Xiao Yun. Sige na, tahol na. Narito na po ang Dragon King. Bata, tapos ka na? Paparating na rito ang Dragon King? Maghintay ka lang at luluhod ka sa harap ko? Pamilyang Xiao Xiao Yun. Bumabati po sa Dragon King. Mr. Qin, anong pagkakataon nga naman? Hindi ko inaakalang nandito kayo. Hindi ito pagkakataon. Siya ang nagpatawag sa iyo. Dragon King, nagkakamali po ba kayo ng taong kinakausap? Ang basurang ito. Sino ang tinatawag mong basura? Kaibigan ko si Mr. Qin. At kapag nainsulto si Mr. Qin, parang nainsulto mo na rin ako. Hoy, batang Pamilyang Xiao, gusto mo na bang mawala sa mundong ito? Hindi po, Dragon King. Hindi ko po sinasadya. At isa pa, nung tumawag ka sa akin nang nagmamadali kanina, sabi mo ay may isang walang kwentang tao na naghahanap ng gulo. Peke raw ang dekreto ng dragon at nagpapanggap na ako. Nasaan ang taong iyon? Ang walang kwentang tao na naghahanap ng gulo, ako iyon. At ang iyong plaka ay itinapon at tinapakan din niya sa sahig. Dragon King, patawarin niyo ako sa kawalan ko ng galang sa Taishan. Hindi ko alam na ang taong ito. Hindi ko alam na kaibigan niyo pala si Mr. Qin.
Kung alam ko lang po, hindi ko po iyon gagawin kahit magkaroon pa ako ng sapat na lakas ng loob. Hindi mo gagawin? Akala ko ba matapang kang pamilyang Xiao? Patawarin niyo po ako, Dragon King. Kay Mr. Qin, kahumingi ng tawad dahil siya ang kinalaban mo. Mr. Qin. Sandali lang. Si Miss Ye Ling ang kinalaban mo. Humingi ka na ng tawad kay Miss Yeling. Yeling, pasensya na. Nagkamali ako ng kinalaban. Ako. Magsisilbi ako sa iyo bilang aso. Magsisilbi ako bilang aso, okay lang ba? Arf, arf, arf. Magsisilbi akong aso mo. Pakawalan mo na ako. Bigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Layas, ayaw ko nang makita ang pagmumukha mo. Sige, aalis na ako. Sandali. Sa susunod namang api ka ulit kay pamilyang Ye, wawasakin ko ang pamilyang Xiao. Layas na rito. Sige po. Mr. Qin, kung wala nang kailangan, aalis na muna ako. Tawagan mo lang ako kapag may kailangan ka. Sige na. Bakit ka umiiyak? Sabi mo hindi ka makikialam? Hindi ako unang makikialam. Pero ang pamilyang Xiao ang naunang kinalaban ako. Magkaiba ang dalawang bagay na iyon. Siya nga pala, hindi ba't dapat nating pag-usapan ang pakay natin dito? Ikinagagalak ko pong makita kayo, Batang Master Qin. Huwag na, hindi kailangang maging masyadong magalang. Ano ang pag-uusapan? Ginamit ninyo ang pangalan ng pamilyang Qin, hindi ba't dapat may kabayaran iyon? Kabayaran? Hindi ka ba tauhan ng pamilyang Qin? Bakit ka naman kukulangin sa pera? Hindi ba tauhan ka ng pamilyang Qin? Bakit kukulangin ka sa pera? Kulang na kulang talaga ako sa pera. Bakit naman ako hindi kukulangin? Sasamantalahin ko na ang pagkakataon para magtapat sa inyo dahil hindi ako nakikialam sa mga usaping pampamilya, kaya kahit isang kusing ay hindi nila ako binibigyan. Pumunta lang ako rito dahil may libreng inumin sa lugar na ito. Alam nyo na ang ibig kong sabihin? Baka naman pwedeng ambunan nyo ako? Mayroon naman kayong ilang milyong dolyar at hindi naman malaki ang hinihingi ko kahit mga 10,000 dolyar lang ay sapat na para sa akin sa loob ng 2 buwan. Sige na nga, mukha namang hindi masyadong malaki ang hinihingi mo. Ano namang gagawin ko sa maraming pera? Hindi naman ito dumarami ng kusa at kung sobrang dami niyan, hindi ko na rin alam kung paano gagastusin. I-transfer mo na ang pera. Maraming salamat po sa inyo. Tara na rin, umalis na tayo. Sige po. Mr. Qin, Miss Ye, marami po kaming magagandang kotse rito. Kung may napupusuan po kayo sa mga ito, mabibigyan ko po kayo ng pinakamalaking diskwento. Salamat na lang pero hindi namin kailangan. Sandali lang po, Miss Ye. Ang kotseng ito ay swak na swak sa inyong katayuan at personalidad. Kung nagustuhan niyo po, ibibigay ko po sa inyo ang pinakasulit na diskwento. Grabe, bakit ba ang kapal ng mukha mo? Tabi. Iced pamilyang Xiao, pamilyang Ye, pamilyang Qin, ni isa ay wala man lang akong naibentang kotse. Cheers. Nakakagaan talaga ng loob ang araw na ito. Sa tingin mo ba? Sa susunod ay hindi na ako. Gagambalain ni Xiao yun? Siguro ay hindi na. Sa pagkakataong ito, kinalaban niya si Dragon King. Noon narinig ko sa iyong si Dragon King ang sumusuporta kay pamilyang Xiao, kaya sa tingin ko ay tatahimik na ng matagal si Xiao Yun ngayon. Kahit na umaasa lang si pamilyang Ye kay pamilyang Xiao pero siguradong hindi na mamimilit na magpakasal si pamilyang Xiao sa pagkakataong ito. Kung ganoon, humanap ka ng oras para makauwi sa inyo. Bakit? Ayaw mo bang umuwi sa bahay niyo? Ang totoo, gusto ko lang na makasama ka. Ano? Wala. Hahanap ako ng oras para makauwi. Mukhang may problema si Chen Jian. Si Chen Jian? Yung huling beses? Gusto mo ba siyang tulungan? Hindi, pagkatapos ng ginawa niya sa akin noon, talagang dismayado na ako sa kanya. Pero tumawag siya ngayon at gusto ko lang makita kung anong bagong kalokohan ang gagawin niya. Pati na rin samantalahin ang pagkakataong ito na putulin ang lahat sa kanya. Mabuti kung ganoon. Tara na. Matapos kitang samahan dito ay maaari ka na ring umuwi. Ganoon mo ba talaga ayaw na makasama ako? Hindi naman sa ganoon. Eh bakit mo ba palagi akong gustong pauwiin? Magkaiba ang ating mundo at may sarili kang landas na dapat tahakin. Nandito na tayo. Dito mo na lang siya hintayin. Sabi ni Chen Jian ay darating na raw siya mamaya. Maghihintay? Di ba may hihingin siyang pabor sa'yo? Tatawagan ko na lang siya. Yeling, ang tagal na nating hindi nagkita. Chen Jian, ano ba talaga ang pakay mo? Sabihin mo na. May nangyari nga, pero magandang balita ito. Yeling, bilang kaibigan ko, sinadya kitang imbitahan dito para ibahagi ito sa iyo. Ano ba talaga yon? Alam mo ba kung anong lugar ito? Di ba teritoryo ito ni pamilyang Su? Tama ka, pero ngayon ay pag-aari ko na ito. Chen Jian, ang pagkakaalam ko, ang pamilyang Chen ay nagkakahalaga lang ng 10 milyong dolyar. Paano mo nakuha ang teritoryong ito ni pamilyang Su? Totoo yan.
Nakuha ng pamilyang Chen ko ang karapatang mag-operate dito para sa susunod na 3 taon. Talaga? Kung ganoon, binabati po kita. Yeling, dahil kaibigan kita ni Chen Jian, siguradong hindi kita babalewalain. Halika, may inihanda akong handaan. Tuloy ka sa loob. Sandali, kaibigang. Magkaibigan kaming dalawa ni Yeling, pero ang pagkakaalam ko ay hindi naman tayo magkakilala. Hindi kita kakilala. Chen Jian, ano bang ibig mong sabihin? Anong ibig sabihin? Hindi ko siya kakilala, kaya hindi ko siya naipaghanda ng upuan. Ganito na lang, pare. Bibigyan kita ng $200. Lumabas ka na lang at kumain kahit saan. Pasensya na po. Nahulog. Pulutin mo na lang. Chen Jian, sinasadya mo ba ito? Hindi ko maintindihan ang sinasabi mo. Sige, kung hindi ka naman tapat sa amin, wala na tayong dapat pag-usapan pa. Qin Chanfu, tara na. Yeling, matagal na tayong magkaibigan. Iiwan mo lang ba ang lahat para sa talunang ito? Kaibigan? Mula nang pumanig ka sa President Qian na iyon at nung nilait mo si Xiao Yu, hindi na tayo magkaibigan. Hindi ko talaga maintindihan. Isang pulubi lang naman siya. Pero gusto siya ni Xiao Yu. At pati ikaw ay nakadikit sa kanya. Saan ba ako nagkulang? Chen Jian, hindi mahalaga kung mahirap man siya o hindi. Pero sa kabila ng panlalait mo sa kanya, may narinig ka bang kahit anong reklamo mula sa kanya? Kahit pahiyain mo siya ng ganito, narinig mo ba siyang sumagot ng kahit isang hindi? Kayong dalawa ni Xiao Yun, pareho kayong walang modo, napakayabang, at hindi kailanman magtatagumpay. Kaya hindi ka takataka na hindi ka gusto ni Xiao Yu, tara na. Sandali. Ano bang kailangan mo? Ako ang general manager dito. Hanggat hindi ko sinasabing umalis, walang makakaalis. General Manager? Matindi ba yun? Alam kong marunong kang lumaban, pero sa laki ng koneksyon ng pamilyang Chen namin at pamilyang Su, nakasama ko. Saka malapit na kaming pumirma ng kasunduan para sa pakikipagtulungan sa pamilyang Su. Hoy, alam mo ba na ang pamilyang Su ay matagal nang... Iba na ang pamilyang Chen ngayon kaysa noon. Sasabihin ko sa iyo, Yeling, kung pipiliin mong pumanig sa akin ngayon, magkaibigan pa rin tayo. Pero kung sa kaniya kakakampi, sisiguraduhin kong hinding-hindi mo na ako maabot kailanman. Hinding-hindi maabot? Gaano ba yung kataas? Tumahimik ka. Chen Jian, ito ang huling payo ko sa iyo. Ang gumagawa ng masama ay sariling kapahamakan ng dala. Kung sa bagay, noong huli nating pagkikita sa KTV, tinulungan mo si President Qian na hamakin sina Yeling at Xiao Yu. Ngayong araw, basta't lumuhod ka at humingi ng tawad kay Yeling, ay palalampasin ko na ang ginawa mo. Anong sabi mo? Ha ha ha. Pinapaluhod mo ako? Sino ka sa akala mo? Wala ka nang magagawa mamaya. Wala akong magagawa? Wala kang ang pambili ng kahit anong sasakyan. Isa kang hamak na pulubi. Karapat-dapat ka ba? Xiao Yu. Yeling, Pasensya na po sa aming biglaang pagbisita ng walang pasabi, sir. Ako ba ang sadya ninyo? sabi ni Lolo ay may problema ang pamilya na ikaw lang ang makakalutas, kaya pinilit niya akong hanapin ka. Kung may oras po kayo ay sana'y makadalaw kayo sa pamilyang Su. Tatanawin po itong malaking utang na loob ng aking Ling Feng. Ling Feng, bakit kailangan mo pang maging napakagalang sa kanya? Hindi naman niya magagawang tumanggi, di ba? Miss Su, naghanda ako ng piging sa loob. Sana ay paunlakan mo ako. Wala akong oras. Dahil nandito na kayo, hindi ko na kailangang ilabas ang bagay na ito. Ang selyo ng pinuno ng pamilyang Su. Paano ka nagkaroon ng ganiyang bagay? Sino ba ang nagpilit sa iyo na ilabas ang bagay na iyan? Ito kasing bagong partner ng pamilyang Su ninyo, tinawag niya akong basura ng paulit-ulit. At sinabi niya pang kapag hindi ako lumuhod sa kanya ngayong araw, ay hinding-hindi ako makakaalis dito ng buhay. Ang bagong partner? Ikaw ba yon? Ikaw? Nagawa mo talagang utusan ang pinakaimportanteng panauhin ng pamilyang Su na lumuhod sa iyo. Ginoong Chen, ang laki yata ng bilib mo sa kapangyarihan mo. Miss Su, kung alam ko lang po ang tunay na pagkatao ni Mr. Qin, hindi ko po kailanman susubukang gawin iyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang pagtutulungan ng ating dalawang pamilya ay nasa isang buwan na trial stage pa lang. Kung hindi ito magtatagumpay, lahat ng kasunduan sa pagitan ng pamilyang Su at pamilyang Chen ay matitigil. Miss Su, pakiusap po. Maawa po kayo. Tsaka kay Mr. Qin, tingnan nyo. Hindi pa naman siya nakakaluhod talaga. Hindi na kailangan. Sasabihin ko na sa iyo ngayon, putol na ang lahat ng pagtutulungan ng pamilyang Su at pamilyang Chen. Chen Jian, ginusto mo ang nangyari sa'yo. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Tara na. Miss Su. Ang lakas ng loob mo, miss. Dito po kayo. Pagkatapos ng pangyayaring ito, umaasa ako na matututunan mo na ang kahulugan ng pagpapakumbaba. Yeling, aalis ka na ba agad? Gusto mo bang pumunta sa bahay namin? Huwag na lang muna.
Alam mo naman ang sitwasyon sa bahay namin. Kaya kailangan ko nang bumalik agad para tingnan. Sige, kung kailangan mo ng tulong, huwag kang mahihiyang tawagan ako. Sige, mauuna na ako. Sige, Paalam. Parang may nararamdaman ako sa isip ko. Sutra ng daan-daang pagsubok sa mundong makasalanan? Ano ito? Yeling, pangkaraniwan lang ang iyong kakayahan, hindi gaanong espesyal ang iyong talento, kaya ang diskarteng ibinibigay ko sa iyo, dapat mong pag-aralang mabuti at bigkasin ito araw-araw ng buong puso. Kamay. Ibigay mo ang iyong kamay. ano ang ginagawa mo? Tinitingnan ko lang kung nag-iensayo ka ng mabuti sa itinuro ko sa iyong kabanata ng Divine Shadow Lindsay. Siyempre nag-iensayo ako ng mabuti. Maganda ang iyong talento at kakayahan. Kung mag-iensayo ka ng mabuti sa kabanata ng Divine Shadow Lindsay, hindi magiging mas mababa ang mararating mo kaysa sa akin. Ikaw, magkasama ba kayo ni Yeling nitong mga nakaraang araw? Oo, dahil itinuloy siya ni Pamilyang Xiao sa alanganin. Dahil alam kong matalik mo siyang kaibigan, isinama ko siya para payuhan ng kaunti. Talaga? May dahilan ba para magsinungaling ako tungkol dito? Meron kaya. Ling Feng, itabi mo ang sasakyan. May bibilhin lang ako. Sir, bilang isang tauhan ng pamilyang Su, nakita ko ring lumaki ang dalaga dahil sa personal na dahilan. Nais ko po kayong paalalahanan. Makinig po ako sa inyong payo. Mr. Qin, kung naiintindihan niyo ang nararamdaman ng dalaga, sana ay makapagbigay kayo ng malinaw na sagot. Mas mabuti na ang masaktan agad kaysa magtagal ang sakit. Ang ibig niyo bang sabihin, may gusto sa akin si Binibining Su? Mr. Qin, matagal na tayong hindi nagkikita. Nais mo bang inspeksyonin at tingnan kung kumusta na ang pag-aaral ko ng Immortality Chant? Hindi na kailangang mag-inspeksyon? Dahil mas maayos na po ang itsura ni Elder Su kaysa noon. Siguradong hindi niyo pinabayaan ang inyong pagsasanay sa panahong ito. Siyempre naman. Simula noong ibinigay niyo ang Immortality Chant kay Lolo, ay araw-araw na po siyang nagsasanay. Hindi lang siya ang nagsasanay, sinasama niya rin po ako sa kanyang pag-iensayo. Ang teknik na itinuro ni Mr. Qin ay isang bagay na hindi basta-basta makukuha ng karaniwang tao. Itong batang ito, ayaw pa ring magseryoso sa pagsasanay kahit nakuha na ang teknik. Nagsasanay si Lolo araw-araw. Iniisip niyo ba na talagang mabubuhay kayo ng habang buhay? Huwag kang magbiro ng ganyan. Seryosong bagay ang pagsasanay. Paano mo yan magagawang laro? Kapag nagkamali ka sa pagdaloy ng enerhiya o nawala sa katinuan, maaari mo itong ikahamak. Kanino ka ba talaga kumakampi? Anong kanino kumakampi? Dahil nakuha mo ang teknik ko, ituturing na kitang disipulo ko. Huwag kang magpatawa sa harap ko. Hinggil sa Immortality Chant, kahit tinatawag itong buhay na walang hanggan, panakot lang ang pangalan na iyan. Ang tunay na epekto ng pagsasanay nito ay ang hindi dapuan ng anumang sakit at ang humaba ng kaunti ang iyong buhay. Sa tanda kong ito, aasa pa ba akong mabuhay ng habang buhay? Sapat na sa akin ang mamuhay ng walang sakit o trahedya. Kung ganoon, Elder Su, ang dahilan kung bakit niyo ako pinapunta rito ay... Mr. Qin, mayroon kang hindi alam. Matagal nang tinititigan ni na God of War of Jiangbei at Chen Tianyun ang merkado ng Jiangnan, at sa biglaang pagdating ni Chen Tianyun dito sa Jiangnan, inimbitahan pa niya ang 4 na malalaking pamilya sa isang piging. Kahit sino pa sa 4 na pamilya ay walang kakayahang lumaban ng mag-isa kay Chen Tianyun, kaya naman wala kaming magagawa kundi ang pumunta. Nag-aalala ba kayo, Elder Su? Na baka isa itong patibong? Halos sigurado na ako doon. Kaya ang ibig sabihin ni Lolo, gusto niyang maging bodyguard ka. Xiao Yu, huwag kang bastos. Hindi ba iyon naman talaga ang iniisip mo? Pasensya ka na, Mr. Qin. Masyado pang bata si Xiao Yu. Hindi pa niya kayang pasanin ang responsibilidad ng pamilya Su. Hindi lang ako, kundi pati ang mga pinuno ng 4 na malalaking pamilya. Kapag may nangyaring masama sa amin, ay tiyak na magkakagulo. Sa buong merkado ng Jiangnan. Ayos lang yan, ako na ang bahala. Maraming salamat po, Mr. Qin. Bastos kang bata ka, alam mo pa pala ang daan pa uwi? Ilang taon kang nawala, akala ko ay nakalimutan mo na ang apelyido mo. Lolo, bakit nyo naman po nasasabi iyan? Kahit ano pa ang makalimutan ko, hinding-hindi ko makakalimutan na apo nyo ako. Kung hindi ka lang sana sa loob ng ilang daang taon,
ang tanging nakapagsanay sa iniwan ng ating mga ninuno na libong bebas gintong alamat na immortal na bangkay. Gustong-gusto ko nang baliin ang mga binti mo. Bilang ina po ng pamilyang Chin, kapag ang pamilyang Chin ay nasa panganib, maaari bang hindi ako bumalik? Mukhang alam mo na ang nangyayari. Lolo, bukas ay kakatawanin ko ang pamilyang Chin para pumunta sa handaan. Ang Tianyu na iyon, balita ko ay isang malakas na eksperto sa yugto ng langit ng misteryo. Sigurado ka ba rito? Lolo, huwag na po kayong mag-alala. Nga pala, may nakilala akong isang tao na Qin din ang apelyido, hindi siya kasama sa ating lahi sa pamilyang Qin, subalit nakakaramdam ako ng pagiging malapit sa kanya. Ikwento mo sa akin ng maigi. Tungkol po ito sa pendant ng ating ninuno, kapag malapit sa kanya, bigla itong naglalabas ng kaunting init. Ikaw ba ang bata na kakatawan sa pamilyang Xiao para pumunta sa handaan? Opo. Alam mo ba na ang kalaban mo ay ang kinikilalang walang katulad na God of War na si Chen Tianyun, isang makapangyarihang bihasa ng Tiangshuan Dao level 8? Alam ko po. Alam mo bang isa itong bitag? Maaaring hindi ka na makabalik ng buhay kapag pumunta ka roon. Para sa pamilyang Xiao, handa akong itaya ang aking buhay. Hindi ko akalain na kahit parang wala kang kwenta madalas, ay may tapang ka pala sa oras ng kagipitan. Kaya po ako, si Xiao Yun, na kumakatawan sa pamilyang Xiao, ay naparito para makiusap kay Dragon King. Hinihiling ko po na makaharap ko si Dragon King. Sabi ni Dragon King, usapin daw ito ng inyong 4 na pamilya, kaya mahirap para sa kanya na makialam. Ngunit dahil madadamay ang buong Jiangnan, hindi rin niya ito maaaring balewalain. Kung ganoon po ay maraming salamat kay Dragon King. Bukas, magpapadala si Dragon King ng isang bihasang espada para samahan ka sa pagtitipon. Dragon King? Nagbibigay pugay si Yeling sa Dragon King. Binibining Ye, huwag ka nang masyadong formal. Dragon King? May nangyari po bang masama kaya kayo napadalaw? Nag-imbita sa isang handaan, si God of War of Jiangbei, para bukas. Alam ko na ang tungkol sa nangyayari sa 4 na malalaking pamilya. Tinawagan ako ni Mr. Qin para hilingin na tulungan ang inyong pamilyang Ye. Qin Shenfu? Salamat, Dragon King. Hindi mo na kailangang magpasalamat, Espadachim. Bukas ay ikaw ang poprotekta sa mga pupunta sa handaan mula sa pamilyang Ye. Opo. Naihatid na ang tao, kaya mauuna na ako. Ihahatid na po kita, Dragon King. Dito po ang daan. Magtatapos na ba ang oras ng pagpapakitang tao sa mundo? Bumaba na ang kapangyarihan na humihila sa akin paakyat sa mundo ng mga immortal. Hoy, Salamat po dahil handa kayong tulungan ng pamilyang Ye. wag na. Maliit na bagay lang yon. Ikaw ba ang pupunta sa handaan bukas? Opo. Kung sakaling gumawa sila ng gulo, kakayanin mo ba sila? Nagdesisyon ng pamilya na unahin ang pamilyang Xiao? Wala po akong magagawa, pasensya na. Lolo, sabi ko na sa inyo hindi siya tatangging tumulong. Kailan po tayo aalis? Bukas. Walang problema. Lolo, aalis na po kami. Mr. Qin, ipinapaubaya ko na po sa inyo ang kaligtasan ni Xiao Yu. Puntahan na natin at harapin ang God of War of Jiangbei na yan. Lolo, Ling Feng, wag na po kayong mag-alala. Dahil sa proteksyon ni Qin Shenfu, siguradong magiging ligtas ako. Tara na. Sabi ni Elder Su, malupit daw ang mga paraan ni God of War of Jiangbei. Napakapanganib niya at walang awang manakit. At isa rin siyang martial arts 8 level na eksperto ng Heavenly Realm. Mukhang hindi ka man lang kinakabahan. Nandito ka naman sa tabi ko. Bakit naman ako kakabahan? Sabi ni Ling Feng, gusto mo raw ako. Huwag kang mag-imbento. Sino ba ang may gusto sa'yo? Mas mabuti na yon. Anong ibig mong sabihin na mas mabuti na iyon? Malalaman mo rin balang araw. Pagkatapos ng lahat ng ito, kung gusto mo, maaari kang magsagawa ng formal na seremonya at formal na maging apprentice ko. Hindi ko pa rin lubos maisip kung bakit gusto mong ako ang pumunta imbis na ang lolo ko. Matanda na si Lolo Su at ikaw na ang hahawak sa mga bagay tungkol sa pamilyang Su mula ngayon. Dapat mo nang harapin ang mga pagsubok ng formal. Huwag ka laging pakitang tawa lang.
Si Qin Chenfu ay iyong. Sino siya? Hayaan mong ipakilala ko ang sarili ko. Ako si Qin Shiyu, ang mula sa pamilyang Kina. Alam ko na, ikaw yung galing sa pamilyang Chin na ilang taon nang hindi umuwi sa inyo, ang batang Panginoon na si Qin Shiyu. Nabanggit ka na sa akin ng lolo ko dati. Pangalan lang yun. Sabay na tayong pumasok. Sige ba? Yeling, huwag mong kakalimutan. Sinabi sa iyo ng matanda sa pamilyang Su na kailangang sumunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Lao Xiao, huwag ka namang masyadong masungit. Sa araw na ito, iisa lang ang kinabukasan nating lahat. Sabay na tayong pumasok sa loob. Tara na. Narito na kayong lahat, kaya mangyaring maupo muna po kayo. Maupo na kayo. Hindi naman siya nangangagat. Bakit kayo natatakot? Hindi mo pa rin ipinapaliwanag sa amin ang tungkol sa kasunduan ng paglilipat ng stocks. May paliwanag ka ba? Ngayong araw, kayong apat ang kumakatawan sa apat na malalaking pamilya para sa piging na ito. Marahil, kayo na ang magiging tagapagmana ng apat na pamilya sa hinaharap. Hindi ba halata? Sigurado na yan. Kung ganoon, magiging madali lang ito. Nakikita nyo ba ang masaganang pagkain ito sa mesa? Espesyal na inihanda ito para sa inyong lahat. Kung gusto nyong ubusin ng maayos ang pagkain na ito, at makalabas ng buo pa ang inyong katawan, pumirma na kayo sa kontrata at huwag na kayong magtanong pa ng kung ano-ano. President Chen, dito sa kontrata mo, hinihingi mo ang 79% ng stocks naming apat na pamilya. May problema ba? President Chen, mukhang masyado ka namang matakaw. Hindi ka ba natatakot na mabulunan? Hindi ka ba natatakot na mabulunan? Para mapabulunan ang isang Chen-Chen-yun, tingnan natin kung may kakayahan kayo. Kung hindi ito sapat, hayaang nunukin ko ang lahat. Gaya ng inaasahan sa una sa Jiangbei na si Diyos ng digmaan, masyadong mayabang. Ngayon, pumirma ka o tapusin kita. Paano kung sabihin kung ayaw kong pumirma? Lapastangan. Ikaw na isang hamak na Yuheng Realm ay naglalakas loob na harangan ako, hindi ka karapat-dapat. Ngayon ay susubukan ko ang husay ni Diyos ng digmaan. Isang hamak na ikalimang antas ng martial arts na Yuheng Realm ang gustong lumaban sa akin, karapat-dapat ka ba? Pumirma ka na. Kung hindi, mawawala ka na. Pirma? Sa buong Jiangnan, ang pamilyang Ye ang pinakaduwag. Sumusunod lang kayo sa bawat utos ni pamilyang Xiao. Pumirma na si pamilyang Xiao, binibining Ye. Pumirma ka na rin. Pirmahan mo na ito. Ikaw, gusto mo bang malagay sa panganib? Magmadali ka at pumirma na. Huwag kang mag-alala. Hindi ko kayo papahirapan kapag nakapirma na kayo. Pagkatapos ng lahat, akong si Chen Tianyun ay hindi isang malupit na tao. Mabuti? Sabi nga nila, ang marunong sumabay sa agos ay ang tunay na matalino. Ngayon naman, ang pamilyang Su at Chin? Bakit ka nakatingin sa akin? Hindi ako pipirma. Hindi rin ako pipirma. Bata, gusto mo ba talagang pagbayaran ito? Ibibigay ko ang gusto mo. Nabalitaan kong isa kang dalubhasa sa martial arts na nasa ikawalong antas na si Yugto ng langit ng misteryo. Magaling ka ba talaga sa bakbakan? Hindi ko inaasahan na totoo palang may paraan para sa immortalidad dito sa mundo. Sa pagkakita sa estilo ng pagsasanay na ito, mukhang sa ginagamit kong libong bebas gintong alamat na immortal na bangkay ay may pagkakapareho sila. Masyado lang mababa ang antas nito. Pero para talunin ng mga ordinaryong tao, sapat na ito. Hindi. Paano ito nangyari? Bakit ako natalo? Tuwing makikita kita, lulumpuhin kita. Subukan mo kung hindi ka naniniwala. Tayo na, Xiaoyu. Akala ba niya ay makakaalis siya? Subukan ninyong umalis. Qin Chenfu, mag-ingat ka. Napakawalang hiya mo. Ako si Qin Chenfu at hindi ko kailangan ng pahintulot mo para umalis o manatili.
Lolo, Lingfeng, hindi niyo po nakita ang nangyari kanina. Napakagaling ni Qin Chenfu ngayong araw. Isang padyak lang niya. At pagwagayway ng kamay, ang isang gaya ni God of War of Jiangbei ay tumilapon palayo. Ni hindi na siya makatayo. At talagang nanghihina na siya. Sobrang cool mo po talaga ngayong araw. Ipinapahayag ko na simula ngayon. Ikaw na ang numero 1 idolo ko. Elder Su, ang pamilyang Qin, sa loob ng 4 na dakilang pamilya, gaano kalalim ang alam mo tungkol sa kanila? Pamilyang Qin? Ang pamilyang Qin ay iba sa atin? Bihira lang silang makisalamuha sa mundo, pero ang isang bagay na sigurado ako, ang pamilyang Qin ay isang napakasinaunang pamilya. Kahit mukhang hindi sila masyadong pansin dito sa Jiangnan, ang totoo ay napakalalim ng kanilang kasaysayan at yaman. Pagdating sa 4 na malalaking pamilya, hindi kalabisang sabihin na ang pamilyang Qin ang nangungunang pamilya. Sinaunang pamilya? Malalim na kasaysayan? Anong problema, Mr. Qin? Wala. May naalala lang akong ilang lumang bagay. Kapag nagkaroon ng pagkakataon, baka bisitahin ko ang pamilyang Qin. Ikaw naman. Bakit ako? Napag-usapan na namin ni Elder Su dati tungkol sa pagtanggap sa iyo bilang disipulo at wala siyang tutol doon. Ngayon, depende na sa desisyon mo kung gusto mong maging guro mo ako. Ikaw, hindi ka ba nagbibiro? Mukha ba akong nagbibiro? Xiao Yu, bakit hindi ka pa nagpupugay para maging alagad? Sa husay ni Mr. Qin, ang daming gustong mag-aral sa kaniya, siguradong hindi bababa sa 800 katao ang naghahangad na makuha siya. Ano pa ba ang hinihintay mo? Kapag ba naging guri kita, magiging kasing galing din ba kita? Depende iyan kung magiging masipag ka sa iyong pagsasanay. Kung ganoon, kung magiging guro kita, pwede pa ba tayong maging... Maging ano pa? Binibini, dapat mas alam mo kaysa sa akin na sa mga mata ni Mr. Qin, walang puwang ang pag-ibig o damdamin. Xiao Yu, si Mr. Qin. Huwag niyo na po akong itulak. Qin Chenfu, talaga bang hindi ako karapat-dapat para magustuhan mo? Nagpupugay po si Su Xiaoyu sa kaniyang guro. Tanggapin po ninyo ang tsaa, guro. Bilang iyong guro, wala akong espesyal na maibibigay sa iyo. Pero ang aspili ng bulaklak na iris na kristal ng yelo na ito ay para sa iyo. Gamitin mo ito para protektahan ang iyong sarili. Pakaingatan mo sana ito. Master, nagtagumpay ako. Qin Shiyu, bakit ka nandito? Hello, Binibining Su. Matagal na tayong hindi nagkita. Inimbita na ni Chen Tianyun ang kaniyang guro na mula pa sa Imperial City na isang martial arts 9th dan Tianshu Realm at ang sabi ay ang guro niya ang pinakamahusay na eksperto sa Imperial City. Nagantihan na ang mga pamilyang Xiao at Yun. Kailangang magtulungan ni na pamilyang Su at pamilyang Qin. Kung hindi, gaano man kahusay lumaban ang isang tao, balewala rin ito. Napakagandang determinasyon, young Master Qin. Ngunit matanda na po ako? Hindi na ako nakikialam sa mga bagay-bagay. Dapat tayong magtulungan. Ang walang kwentang God of War of Jiangbei na iyan, pagtutulungan nating dalawang pamilya na tapusin siya. Xiaoyu, Qin Chenfu. Kailangang tandaan ninyo ito. Sa ngayon, lahat ng ari-arian ng pamilyang Qin ay kontrolado na ni Chen Tianyun. Sa susunod na mga araw ay may inihandang pagtitipon si pamilyang Xiao. Sa pagkakataong iyon, lalagyan ni Xiaoyu ng pampasama ang pagkain. At ang guro ni Chen Tianyun, na si Mo Jianli, ang pinakamalakas na eksperto sa Imperial City, ay dadalo sa piging para pagbayarin ang lahat alang-alang kay Chen Tianyun. Sobra na talaga itong si pamilyang Xiao. Gusto niya tayong tapusin. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Naging abala lang talaga sa mga gawain sa bahay nitong mga nakaraang araw. Pamilya niyo rin kasi, bakit kailangan pang makipag-ugnayan kay pamilyang Xiao? Yeling, pasensya na, hindi ko sinasadya. Wala iyon. Wala rin naman akong magagawa sa ganyang bagay. Kahit ganito na ang nangyari, dapat ninyong tandaan ang mga sinabi ko. Aalis na ako. Gaya nga ng sinabi ni Yeling, dumating na ang mga imbitasyon para sa pamilyang Xiao. Masyado namang kampante si Lolo. Sa ganitong kaimportanteng oras, nagawa pa niyang mangisda. Matanda na si Elder Su. Sinasanay ka lang niya dahil balang araw. Ikaw din ang mamamahala sa pamilyang Su. Naiintindihan ko po. Nakipag-ugnayan na ako kay Qin Shiyu. Sabi niya ay natanggap din daw niya ang imbitasyon mula sa pamilyang Xiao at nakaalis na rin siya. Magdidilim na rin, Master. Umalis na rin po tayo.
Lao Xiao, Binibining Ye, matagal na rin tayong hindi nagkita. Nandito na kayo? Halik kayo, tuloy kayo, maupo kayo. Ayan, isang malaking karangalan para sa Xiaoyun ang pagdating ninyong tatlo ngayong araw. Naging masama ang ugali ko noon, kaya ngayong araw ay humihingi ako ng tawad. Iinom ako ng 3 baso ng alak bilang tanda ng paghingi ko ng paumanhin sa inyo. Tara, uminom tayo! Ang lakas mong uminom. Sige po, tuloy kayo. Qin Chenfu, Mr. Qin, humihingi ako ng pasensya kung nagkaroon ako ng mga pagkakamali sa inyo noon. Para sa inyo ang tagay na ito. Sana ay magbago ka na bago pa huli ang lahat. Ay, Yeling, bakit hindi ka makipag-inuman sa kaibigan mo? Xiaoyu, para sa iyo? Mahusay uminom! Halika. Lao Xiao, huwag na tayong masyadong formal sa isa't isa. Tara, inuman na. Uminom na tayo. Ang alak na ito. May mali sa alak na ito. Maling inisip ko na tapat ka. Sa pagbabagong buhay mo. Akala ko pa naman ay totoo ka na sa iyong pagbabago. Nararapat ka ba? Talaga bang napakahirap kalabanin ng 2 taong ito? Kailangan pa talagang gumamit ng ganoon kababang paraan tulad ng paglalason. Master, ang lakas ng dalawang ito ay ngayon ko lang nakita sa buong buhay ko at baka ano? Baka mas malakas pa sila kaysa sa martial arts level na antas ng Tianshu. Kung ganoon, bakit mo pa ako pinapunta rito mula sa imperial na lungsod? Master, wala na po akong ibang magagawa. Sigurista lang po ako. Ang mga taong ito ay hindi mabuti. Gusto ko silang tapatan sa negosyo sa tamang paraan. Pero gusto nila akong talunin gamit ang dahas. Mabuti na lang at may kakayahan ako. Kung hindi, ay baka wala na ako dahil sa bugbog ng dalawang ito. Huwag kang matakot. Ako ang bahala sa iyo. President Chen, ngayon po na pareho ng bagsak sina pamilyang Su at pamilyang Qin, ano po ang utos nyo? Ngayon parehong wala ng malay sina pamilyang Su at pamilyang Qin, tignan mo. Ano ang tinitingnan mo? Sa tingin mo ba talaga ay hangal kami para uminom ng alak kahit alam naming may lason ito? Yiling, ikaw. Mahusay na diskarte. Bata, nagmalaki ka noong nakaraan. Ngayong nandito na ang guro ko. Kayo, subukan mo lang. Guro, hindi ko na maramdaman ang buong katawan ko. Hindi ako makagalaw. Tulungan niyo po ako. Bata, matapos mong saktan ang aking estudyante, tapos ka na. Ito na ba ang lahat ng kakayahan mo? Medyo mahusay nga ito. Para sa isang karaniwang tao, ikaw ang pinakamalakas. Paano mo nagawang? Maawa po kayo, dakilang Ginoo. Maawa po kayo, Ginoo. Dahil sa galing mo, kaya mong maging immortal sa pamamagitan ng lakas mo. Maging disipulo kita. At gagabayan kita sa landas ng kawalang hanggan. Ano? Ang inyong lingkod mo, Jen Lee, bumabati sa inyo, Master. Master, anong ginagawa niyo? Nawawala na ba kayo sa sarili niyo? Xiaoyu, halika at batiin mo ang bago mong kasamahan. Nagbibigay pugay si Mo Jen Lee sa inyo, ate. Kamusta ka? Kamusta? Alam niyo ba na ang disipulo mong si Chen Tianyun ay nagpapakilala bilang Diyos ng digmaan ng Jiangbei at matagal nang nanggugulo sa buong Jiangbei? Para na siyang isang masamang kriminal. Ngayon, gusto niya ring pakialaman ang Jiangnan at ginagamit ang aming mga buhay para magbanta. May nangyayari palang ganyan? Master, huwag kayong makinig sa mga kasinungalingan nila. Ako ang totoong biktima dito. Tumahimik ka. Kung alam ko lang na ganito, matagal na sana kitang pinarusahan at tinanggalan ng lakas. Hayop ka. Mabait ang langit sa lahat ng may buhay. Hindi naman kailangang wala na siya. Tinanggal ko na ang lahat ng kasanayan niya sa pakikipaglaban. Bubuti ang lagay niya pagkalipas ng 30 minuto. Ngunit hindi na siya makakapagsanay ng sining ng pakikipaglaban sa buong buhay niya. Ano ang mga balak mo?
Gusto ko munang umuwi. Chin Chenfu, gusto po kayong makita ng lolo ko, ang pinuno ng pamilya, pamilyang Chin. Ako rin ay. Wala na akong gaanong oras. Aalis na tayo ngayon din. Tara na. Lolo, narito na si Mr. Qin. Lolo, anong nangyayari sa inyo? Pagbati po sa inyo, Ninuno. Ninuno? Huwag kang magmadali. Ipaliwanag mong mabuti. Pagdating ni Ninuno sa isang lugar, mauunawaan na ang lahat. Lolo, hindi ba ito ang ating pamilyang Chin na lupain? Tama ka. Sinabi ko na sa iyo noon. Ang kuwebang ito ay hindi maaaring pasukin ng mga ordinaryong tao. Tanging ang mga nakapagsanay na ng libong bebas gintong alamat na immortal na bangkay na iniwan ng ating mga ninuno at umabot sa sapat na antas ang makakapasok dito. Master, hindi ba kayo iyan? Mahigit 3,000 taon na ang nakalilipas, ang ating mga ninuno ay naghanap ng landas ng immortalidad at pagkatapos, iniwan nila ang lunggang ito at nawala ng walang bakas. Tanging ang larawang ito na lang ang natira na hindi nasisira ng tubig o apoy hanggang sa kasalukuyang araw. Ang mga pinuno ng pamilyang Qin ay nagpasalin-salin ng kwento na ang ninunong ito ay naging isang immortal. Talagang kamangha-mangha ito. Ninuno, kayo ba talaga ang ninuno ng aming pamilyang Chin? Hindi ko akalain na, matapos ang 3,000 taon ng aking pagninilay, ay nagawa niyo pa rin. Pangalagaan ng aking lungga, talagang napakaasikaso ninyo. Ang silid na ito, ay ang silid kung saan ako nagsanay noon, wala itong espesyal dahil ang lahat ay maayos pa rin ang pagkakapreserba, napakaasikaso niyo talaga. Lumuhod kayo. Master. Ninuno. Salamat Master. po. Salamat po. Mo Jianli, mayroon kang pambihirang galing, kaya kailangan mong alagaan ang iyong senior. Opo. Master, Mag-aral kang mabuti sa pagsasanay, huwag kang maging malikot. Nagbibigay pugay sa pag-alis ng ninuno.